Alvin, ang sundalo. Credit to the author. 3,571-80. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng tao o lugar at pangyayari, ito ay tunay na hindi sinasadya. Kapag naaalala ni Conan ang mga sinabi sa kanya ni Eliot bago siya pumunta sa Nine Serenities battlefield, pinapaalalahanan niya ang sarili na maging maingat sa pakikitungo kay Jeremias. Si Jeremias ay orihinal na isang hari ng mga Diyos. Ang kanyang pisikal na lakas ay nabawasan at naging isang 9-star God of War matapos niyang angkinan si Sydney dahil ang celestial origin energy ni Sydney ay nagsisimula pa lamang magkaroon ng mga bakas ng divine energy. Gayunpaman, ang kanyang mga soul attack ay para pa rin sa isang hari ng mga Diyos. Maaaring hindi niya magamit ang kanyang mga soul attack sa Nine Serenities battlefield sa mga limitasyon, ngunit pagkatapos umalis sa Nine Serenities battlefield, hindi na siya mapipigilan. Bukod dito, ang kanyang mga soul attack ay para sa isang intermediate king of gods, hindi isang ordinaryong hari ng mga Diyos, na nangangahulugang ang mga ordinaryong hari ng mga Diyos ay hindi makakayanan ang kanyang mga soul attack. Bagamat si Jerez, ang emperador ng langit, ay nakamit na ang pagka-Diyos, malabong maging hari ng mga Diyos siya. Kaya naman, parang nakarinig si Conan ng biro nang marinig niya ang mga sinabi ni Jaden. Makakatapat kaya ni Jeremias ang emperador ng langit ng ibinigay na langit? Ikaw. Nihalata ni Jaden na nanunuya si Conan. Mas lalo siyang nagalit dahil dito. Namula ang mukha niya sa galit habang sinasabing, ipapaalam ko agad sa aking Panginoon ang tungkol dito. Sige lang. Nagkibit balikat si Conan. Inikot niya ang tingin kay Jaden bago ito umalis. Inisip niya na tanga si Jaden at masyadong mataas ang tingin niya sa sarili at sa kanyang amo. Kung alam lang niya na kailangan pang yumoko ng kanyang amo kay Jeremias. Umaasa ako na mahahanap ni Lord Jeremias ang kanyang target sa North Profound Alliance ng 2nd Northern Region. Kung si Alvin ang Supreme Guardian ng North Profound Alliance, makakaalis na ako sa lugar na ito sa lalong madaling panahon. Bagamat ang Nine Serenities battlefield ay isang magandang lugar para sanayin ang 9-star gods of war at tulungan silang simulan ang proseso ng pagkamit ng pagka-Diyos, ang mga ito ay para lamang sa mga ordinaryong 9-star gods of war. Si Conan na matagal nang naging 9-star god of war ay tiyak na hindi isa sa kanila. Hindi lamang siya makikinabang sa pananatili rito, kundi nakahadlang din ito sa kanyang pag-unlad sa pagkamit ng pagka-Diyos. Bukod dito, matagal na siyang nasa Nine Serenities battlefield noon para magsanay, at dahil dito, nagsawa na siya sa lugar na iyon. Kaya naman, gusto na lang niyang umalis sa lalong madaling panahon. Kung hindi dahil sa kanyang matandang kaibigan, si Eliot, na humihingi ng tulong, hindi na sana siya muling makakapunta sa Nine Serenities battlefield. Pagkatapos umalis ni Conan, lalong lumala ang sama ng loob ni Jaden. Galit niyang sinabi sa isa sa kanyang mga tauhan, ikaw, umalis sa Nine Serenities battlefield at ipaalam sa aking Panginoon ang bagay na ito. Sabihin mo sa kanya na pumunta sa Title Temple upang humingi ng tawad. Noong una, hindi plano ni Jaden na ipaalam sa kanyang Panginoon ang tungkol sa bagay na ito. Gusto lang niyang takutin si Conan. Gayunpaman, ang reaksyon ni Conan ay lalo lamang nagpulala sa kanyang galit. Kaya naman, nagpasya siyang pagtagumpayan ang kanyang banta. Dahil nakipagpalitan si Jaden ng Soul Pearl sa kanyang amo, naging madali para sa kanila na makipag-ugnayan sa isa't isa. Ibinigay ni Jaden sa kanyang tauhan ang kanyang Soul Pearl upang makipag-ugnayan sa kanyang amo pagkatapos umalis sa Nine Serenities battlefield kaya hindi nagtagal at nalaman ni Jerez, ang Heavenly Emperor ng Given Heaven, ang bagay na ito. Jeremias. Kumunat ang noo ni Jerez nang marinig ang mensahe ng kanyang tunay na disipulo. Noong una, inakala niyang may magandang balita na. Pamilyar si Jerez sa ugali ng kanyang unang tunay na disipulo. Kadalasan, hindi hinahati ng kanyang disipulo ang kanyang mga pasanin at mas pinipili niyang pasanin ang mga ito ng mag-isa. Dahil ang kanyang disipulo ang lumapit sa kanya, tiyak na napakahalaga ng bagay na ito para sa kanyang disipulo. Malapit nang maabot ni Jaden ang pagka-Diyos. Magiging masama kung ang bagay na ito ay magdudulot ng buhol sa kanyang puso at makakahadlang sa kanyang pag-unlad. Dahil sa kaisipang ito, hindi nag-aksaya ng oras si Jerez at agad na umalis papunta sa sangay ng Title Temple sa Given Heaven.
Bilang Heavenly Emperor ng Given Heaven, natural na madali para sa kanya ang maglakbay papunta sa pangunahing Title Temple sa pamamagitan ng transportation formation sa Title Temple ng Given Heaven. Pagkakita pa lang ni Jerez kay Elliot, halos hindi niya mapigilan ang galit habang ikinukwento ang nangyari kay Elliot. Pagkatapos noon, nagtanong siya, Temple Master Wu, sabihin mo sa akin kung paano ito lulutasin. Sumusobra na si Jeremias ng iyong Title Temple. Paano niya nagawang sakta ng aking disipulo ng walang dahilan? Paano niya ako nirerespeto ng ganito? Kahit galit na galit si Jerez, alam niyang kailangan niyang pigilan ang kanyang galit. Tutal, si Elliot ay isang simpleng hari ng mga Diyos habang siya ay isang ordinaryong Diyos lamang. Wala siyang laban kay Elliot. Kung tungkol naman kay Elliot, hindi siya handang makipaglaban kay Jerez maliban na lang kung talagang kinakailangan. Tutal, may koneksyon din si Jerez sa isa sa mga kaharian ng mga Diyos. Jerez, may ituturing na tayong matandang magkaibigan, sabi ni Elliot, bakit hindi natin gawin ito? Para sa kapakanan ng ating pagkakaibigan, isantabi muna natin ang bagay na ito. Pagkatapos umalis ni Jeremias sa Nine Serenities Battlefield, ipapadala ko siya sa Heavenly Palace of the Given Heaven. Sa oras na iyon, hindi makikialam ang Title Temple kahit ano pa ang plano mong gawin sa kanya. Ano sa palagay mo? Natural na walang kaalam-alam si Jerez na si Jeremias ay miyembro ng Phantom Clan at isa ring hari ng Diyos. Ang tanging inakala niya ay isang 9-star God of War mula sa Title Temple si Jeremias. Sa kanyang paglalakbay dito, naisip niya na mahirap makakuha ng tawad o paliwanag mula sa Title Temple dahil malamang na pinahahalagahan ng Title Temple ang isang talentong tulad ni Jeremias. Kaya naman, medyo nagulat siya na hindi lamang hindi pinrotektahan ni Elliot si Jeremias, kundi iminungkahi pa ni Elliot na ipadala si Jeremias sa Heavenly Palace ng Given Heaven upang gawin ang anumang gusto niya. Temple Master Wu, anong ginagawa mo? Kumunat ang noo ni Jerez. Kahit gaano niya ito pag-isipan, hindi niya maisip kung bakit gagawin iyon ni Elliot. Wala. Umiling si Elliot. Hindi mo ba gustong turuan ng leksyon si Jeremias? Pumayag ako sa kahilingan mo. Kapag nakaalis na siya sa Nine Serenities Battlefield, ipapadala ko siya sa iyo. Maaari mo siyang parusahan ayon sa gusto mo. Ano? Huwag mong sabihin sa akin na kailangan mo rin akong magsabi sa iyo kung ano ang gagawin. Ngumisi si Jerez. Temple Master Wu, kahit hindi ko maintindihan ang intensyon mo, masasabi kong mali ka kung iniisip mong hindi ko kayang parusahan si Jeremias. Kung ipapadala mo siya sa akin, tiyak na tuturuan ko siya ng leksyon. Sana ay hindi mo bawiin ang mga sinabi mo sa oras na iyon. Pagkatapos magsalita ni Jerez, umalis siya ng may inis. Bahagyang ngumiti si Elliot. Ang ginawa niya ay umatras para sumulong. Nang maalala niya ang mga pamamaalam ni Jerez, hindi niya maiwasang mapangiti. Jerez, gagawin mong tanga ang sarili mo. Ayoko ngang pukawin si Jeremias maliban na lang kung talagang hindi kailangan. Hindi ko akalain na ikaw, isang simpleng Diyos, ay may lakas ng loob na parusahan si Jeremias. Nang bumalik si Jerez sa palasyo ng langit ng ibinigay na langit, pinabalik niya ang mensahero sa larangan ng digmaan ng Siyam na katahimikan upang iparating ang kanyang mensahe sa kanyang unang tunay na disipulo. Jaden, nakausap ko na ang Title Temple gaya ng hiniling mo. Nangako si Temple Master Wu na ipapadala niya si Jeremias sa Heavenly Palace of the Given Heaven pagkatapos umalis ni Jeremias sa Nine Serenities Battlefield. Sinabi niya na maaari ko siyang parusahan ayon sa gusto ko. Sa oras na iyon, dapat ka ring bumalik sa Heavenly Palace at panoorin kung paano ko siya tuturuan ng leksyon. Nagliwanag ang mga mata ni Jaden nang marinig niya ang mensahe ng kanyang Panginoon. Labis siyang nasiyahan sa kinalabasan. Jeremias, aalis na ako sa lugar na ito para makita kitang magdusa. Tingnan natin kung magiging arrogant ka pa rin sa oras na iyon. Natural na walang kaalam-alam si Jeremias sa nangyari. Kahit alam niya ito, wala siyang pakialam. Tutal, madali niyang makakaharap ang Heavenly Emperor ng Given Heaven. Sa oras na ito, sa wakas ay nakarating na siya sa ikalawang malalim na rehiyon. Pagkatapos, sinunggaban niya ang isang dumaan at nagtanong, nasaan ang North Profound Alliance? Kung hindi mo alam ang sagot, papatayin kita. Naramdaman ng taong hinawakan ni Jeremias ang nakakatakot na aura ni Jeremias.
Kaya naman, nang marinig niya ang mga salita ni Jeremias, dali-dali siyang nagsalita, Panginoon ko, alam ko kung nasaan iyon. Ihahatid kita papunta roon. Sa kasalukuyan, ang North Profound Alliance ang pinakamalakas na alyansa sa Second Northern Region. Walang sino man sa Second Northern Region ang hindi nakakaalam tungkol sa alyansa matapos itong sumikat. Dahil dito, maraming tao ang nakakaalam kung saan matatagpuan ang base nito. Galaw. Binitawan ni Jeremias ang pagkakahawak niya sa lalaki. Ang biglang taong sinunggaban ni Jeremias ay dali-daling naghatid sa kanya sa isang malaking bundok na may yelo bago niya sinabi, kinakabahan niyang sinabi, Panginoon ko, nandoon po ang base ng North Profound Alliance. Hamukay sila ng isang malaking butas sa bundok at ginawa itong base nila. Pwede na ba akong umalis? Lumayo ka. Naiinip na ikinumpas ni Jeremias ang kanyang kamay bago siya sumugod patungo sa pasukan ng base ng North Profound Alliance. Nang makita ito, nakahinga ng maluwag ang lalaki bago tumakbo ng hindi lumingon. Hindi na kailangang sabihin pa, napahinto si Jeremias sa pasukan ng North Profound Alliance. Sinabi ng isa sa mga gwardya kay Jeremias, sabihin mo ang iyong pangalan at ang iyong layunin. 3,572. Pagkarinig ng boses ng gwardya, nanlamig ang mga mata ni Jeremias. Kasunod nito, dalawang sinag ng liwanag ang lumabas mula sa kanyang mga mata at mabilis na pumasok sa glebela ng gwardya. Ang gwardya na nabuhay kanina lang ay bumagsak ng walang buhay sa maniebing lupa. Malaki ang ipinagbago ng ekspresyon ng ibang mga gwardya nang makita ito. Natakot din ang matanda na nakaupo sa gilid. Napakabilis ng soul attack kaya hindi siya nakareact agad para iligtas ang kanyang nasasakupan. Mabilis siyang nagpadala ng mensahe sa isa sa mga Guardians of the North Profound Alliance. Pagkatapos, humakbang siya paarap at nagtanong, sino ka? Bakit mo pinatay ang isang miyembro ng ating alyansa nang walang dahilan? Sa oras na ito, nakatanggap din ang matanda ng tugon mula sa tagapangalaga na kanyang nakausap. Sasama ako. Ang taong nakatanggap ng mensahe ng matanda ay si ang ika-6 na tagapangalaga ng North Profound Alliance. Siya ay isang gwapong binata na nakasuot ng mahabang berdeng damit. Nang matanggap ni Changgeo ang mensahe ng matanda, siya ay naglalaro ng chess kasama ang isang lalaking nasa katanghaliang gulang. Nang makita ng lalaking nasa katanghaliang gulang ang pagbabago sa ekspresyon ng mukha ni Changgeo, nagtanong siya, anong nangyari, Sixth Guardian? Ika-4 na tagapangalaga, may pumatay sa isa sa ating mga miyembro sa pasukan ng ating base, Changgeo. Biglang naglaho si Changgeo pagkasabi niya, at naiwan ang gulat na lalaking nasa katanghaliang gulang. Nang makabawi ang lalaking nasa katanghaliang gulang, agad siyang tumayo. Sino ang may lakas ng loob na pumatay sa isang miyembro ng ating alyansa? Kasunod nito, ang lalaking nasa katanghaliang gulang ay lumipad patungo sa pasukan ng base na may galit na ekspresyon sa kanyang mukha. Hindi nagtagal at nakarating ang dalawang guardian sa pasukan ng base ng North Profound Alliance. Ika-6 na tagapangalaga. Ika-4 na tagapangalaga. Nang makita ng matanda at ng mga miyembro ng North Profound Alliance ang dalawang guardian, agad na nakaramdam ng ginhawa ang kanilang mga puso. Yumuko sila ng may paggalang sa dalawa. Tutal, lahat ng guardians ng North Profound Alliance ay mga 7-star gods of war. Ika-4 na tagapangalaga, ika-6 na tagapangalaga. Pinatay niya ang ating miyembro, masungit na sabi ng matanda. Sa pagkakataong ito, tiningnan ng dalawang tagapangalaga ang bangkay ng miyembro ng North Profound Alliance. Walang anumang sugat sa bangkay. Gayunpaman, nakakita sila ng mga itim na guhit sa mga mata ng bangkay. Ito ay isang indikasyon na siya ay napatay ng isang soul attack. Lumingon ang dalawa upang tingnan ang binata na nakatayo sa malapit. Mahusay ba siya sa mga soul attack? Oh, tingnan mo, may dalawa pang dumating. Ngumisi si Jeremias. Nasaan ang iyong kataas-taasang tagapangalaga? Sino ka ba talaga? Bakit mo pinatay ang miyembro natin? Tanong ni Changgeo na may madilim na ekspresyon sa mukha, hindi pinansin ang tanong ni Jeremias. Si Ponce, ang ika-4 na tagapangalaga ng North Profound Alliance, ay tinitigan si Jeremias ng may halatang intensyong pumatay habang sinasabi sa malalim na boses, ililibing kita rito para samahan ang aming miyembro. Ngumisi si Jeremias bago niya sinuntok gamit ang kanyang palad. Putok.
Isang alon ng nagngangalit na enerhiya ang humampas kay Ponce at sumabog. Kasabay noon, siya ay nadurog, naiwan na lamang ang isang madugong ambon sa hangin. Nang makita ito, nakaramdam ng kilabot sina Changgyo at ang iba pa. Naramdaman nila ang malakas na pagtibok ng kanilang mga puso sa kanilang dibdib. Ang binata sa harap nila ay nakapatay ng isang 7-star God of War sa pamamagitan lamang ng isang hampas ng palad. Ang tanging mga nasa North Profound Alliance na may kakayahang gawin ito ay ang kanilang pinuno, pangalawang pinuno, at mailap na kataas-taasang tagapangalaga. Nasaan ang iyong kataas-taasang tagapangalaga? Tanong muli ni Jeremias. Nagniningning ang kanyang mga mata sa hanggaring pumatay habang iginagalaw niya ang kanyang tingin sa mga miyembro ng North Profound Alliance. Ay, ihahatid kita roon, sabi ng isa sa mga miyembro sa nanginginig na boses. Hindi niya makayanan ang pressure at takot na nagbabantang dug sa kanya. Nang marinig ang mga salitang ito, lubhang nagbago ang ekspresyon ng mga mukha ng iba pang miyembro ng North Profound Alliance. Para na rin itong pagtataksil sa Supreme Guardian at sa North Profound Alliance. Napakagaling. Tumanggaw si Jeremias sa kasiyahan. Pagkatapos, itinaas niya ang kanyang ulo at ikinumpas ang kanyang kamay. Swoosh! Swoosh! Habang umalangaw-ngaw sa hangin ang tunog ng mga pagsabog, lalong bumibigat ang ambon ng dugo. Bukod sa North Profound Alliance na nagsabing aakayin niya si Jeremias papunta kay Alvin, ang iba pa, kabilang si Changgyo, ay napatay. Natulala ang nakaligtas na miyembro ng North Profound Alliance habang pinapanood ang pagkamatay ng kanyang mga kasama. Nang makabawi siya ng katinoan, nanghina ang kanyang mga binti at bumagsak siya sa lupang puno ng dugo. Tiningnan siya ni Jeremias nang may pandidiri bago siya sumimangot, pangunahan mo ang daan. Oo, Panginoon ko. Nanginginig ang miyembro ng North Profound Alliance habang nagpupumiglas siyang tumayo. Sa sobrang takot ay hindi na siya nangahas na huminga ng malakas, takot na matulad sa kanyang mga kasama. Alam ng lahat na makapangyarihan ang ating kataas-taasang tagapangalaga, ngunit nangangahas siyang kumilos sa ganitong paraan. Isa ba siyang 9-star God of War? Haka-haka ng miyembro ng North Profound Alliance sa loob-loob habang dinadala niya si Jeremias sa cultivation ground ni Alvin. Labis siyang natakot sa kaisipang ito kaya't siya ay natisod. Tutal, lahat ng tao sa Hilagang Rehiyon at kahit kalahati ng 9 Serenities battlefield ay alam ang tungkol sa kanilang kataas-taasang tagapangalaga. Para hamanin ng lalaking ito ang kataas-taasang tagapangalaga, kailangan siyang maging isang Hangul o isang 9-star God of War. Sa kanyang palagay, ang lalaki ay hindi mukhang Hangul kaya isa na lamang ang posibilidad na natitira, siya ay isang 9-star God of War. Nang pinangunahan ng miyembro ng North Profound Alliance si Jeremias sa base, hindi sila nakaranas ng anumang problema. Sa paglalakbay, may ilang tao na gustong pigilan si Jeremias ngunit napigilan sila ng kanyang voice transmission. Pareho lang ang kanyang mga mensahe sa mga gustong lumapit sa kanila. Pinatay ng lalaki sa likuran ko ang pang-4 at pang-6 na tagapangalaga sa pamamagitan lamang ng isang atake. Nandito siya para hanapin ang ating Supreme Guardian. Sa palagay ko ay isa siyang 9-star God of War. Ang mensaheng ito ay higit pa sa sapat para pigilan ang iba sa paglapit. Dahil dito, agad na iniulat ng ilan sa mga miyembro ang bagay na ito sa pinuno at sa pangalawang pinuno ng North Profound Alliance. Sa pagkakataong ito, si Jeremias, na nakasunod sa likuran, ay nagsabi ng may pang-uuyam, mabuti naman at binalaan mo sila. Bagamat nagpadala na ng voice transmission ang North Profound Alliance, nakita ni Jeremias na maraming miyembro ang papalapit sa kanila bago sila biglang umatras. Paano niya hindi malalaman na binalaan na pala ng taong nasa harap niya ang kanyang mga kasama? Panginoon ko, sabi ng miyembro ng North Profound Alliance na may mapait na ngiti sa kanyang mukha, mga ordinaryong miyembro lamang kami. Hindi na kailangang isali ang mga walang kwentang tao sa isang labanan sa pagitan ng mga eksperto. Tutal, hindi naging madali para sa amin ang mag-cultivate sa yugtong ito. Huwag kang mag-alala. Hanggat hindi sila makikialam, hindi ako kikilos laban sa kanila, sabi ni Jeremias, kung ang iyong kataas-taasang tagapangalaga ay hindi ang hinahanap ko, hindi ko rin siya papatayin. Salamat sa pagpapakita ng awa, Senyor, labis na pasasalamat ng miyembro ng North Profound Alliance kay Jeremias. Bagamat walang pumunta sa cultivation ground ni Alvin, alam ng lahat kung nasaan ito.
Natural lamang na hindi nila alam na ang kanilang Supreme Guardian, si Photon, na isang nangungunang 8-star God of War, ay si Alvin. Sa sandaling ito, biglang huminto ang miyembro ng North Profound Alliance. Pagkatapos, itinuro niya ang unahan at sinabing, "Panginoon ko, naroon ang cultivation ground ng Supreme Guardian." "Umalis ka na nga," sabi ni Jeremias habang walang pakialam na sumusulyap sa miyembro ng North Profound Alliance. Pagkarinig ni Jeremias ng boses, dali-daling tumakas ang miyembro ng North Profound Alliance nang hindi lumilingon. Kasabay nito, iniabot ni Jeremias ang kanyang banal na kamalayan upang takpan ang buong lugar. Para makasiguro, ipinadala pa niya ang kanyang banal na kamalayan sa ilalim ng lupa. Dahil umatake si Jeremias sa labas ng base ng North Profound Alliance, hindi alam ni Alvin ang kaguluhan. Napagtanto lamang niya na may mali nang maramdaman niya ang banal na kamalayan na bumabalot sa kanyang cultivation ground. Sino iyon? Naisip ni Alvin na parang pamilyar ang banal na kamalayan, ngunit hindi niya matindaan kung kanino ito nagmamay-ari. Sa sandaling ito, biglang nanlaki ang kanyang mga mata nang maramdaman niyang binalot siya ng banal na kamalayan. Pakiramdam niya ay nalantad siya na parang wala siyang mapagtataguan. Kasabay nito, isang nagyayelong boses ang umalingaw-ngaw sa kanyang mga tainga. "Ikaw ba si Photon o si Alvin?" Kumunat ang noo ni Alvin. Pamilyar din sa kanya ang boses. Maya-maya, isang figure ang lumitaw sa kanyang isipan. Si Sydney. Lumipad palabas ng kanyang cultivation ground si Alvin at nakita ang isang pamilyar na figure na nakatayo sa ere. Siya talaga. Naisip ni Alvin sa sarili nang makita niya si Sydney, ang batang Panginoon ng templo ng titulo, na nakilala niya noong labanan ng mga henyo ng Devata Realms. 3573. Bagamat maaaring hindi nilapitan ni Sydney si Alvin ng may lihim na motibo noong labanan ng mga henyo ng Devata Realms, dahil sa pagkakakilanlan ni Sydney, nakatadhana na ang dalawa ay magiging parang dalawang magkahilera na linya na hindi kailanman magtatagpo. Bukod dito, nang makipagsanib puwersa ang Title Temple sa Phantom Clan upang angkinan si Alvin, alam niyang ang Title Temple ay maaari lamang niya maging kaaway. Bilang batang Panginoon ng Title Temple, si Sydney ay magiging kaaway lamang din niya. Pagkatapos ng labanan ng mga henyo sa Devata Realms, hindi na muling nakita ni Alvin si Sydney. Inaasahan niya na makikita niya muli si Sydney sa Nine Serenities Battlefield. Swoosh! Hindi na nag-abalang magbalat kayo si Alvin dahil alam niyang natuklasan na ng banal na kamalayan ni Sydney ang tunay niyang pagkatao. Makikita niya sa paraan ng pagpasok ni Sydney na hindi pumunta si Sydney para makipag-usap ng maayos. Posible na nabunyag na ang kanyang kinaroroonan sa templo ng titulo ngayong natagpuan na siya ni Sydney. "Sydney?" Mahinaong tiningnan ni Alvin si Sydney habang sinasabi, "Nag-iisa ka lang ba pumunta rito? Hindi ka ba natatakot na mapatay kita? Magkaaway kami ng Title Temple, kung tutuusin." Isang bahid ng balak pumatay ang kumislap sa mga mata ni Alvin pagkatapos niyang magsalita. "Sydney." Sandali na nalito si Sydney sa ganitong uri ng pagtawag. Pagkatapos, umiling siya at naisip, sino ang mag-aakalang kilala mo ang may-ari ng katawang ito, si Alvin. Matagal nang wala si Sydney. Nanlaki ang mga mata ni Alvin nang marinig ang mga salitang ito. Medyo nalito siya. Kung ang taong nasa harap niya ay hindi si Sydney, bakit parang pamilyar ang banal na kamalayan na sumubok sa kanya kanina? Pagkatapos, natanto niya ito bago niya sinabing, "Ikaw. Ikaw si Jeremias." Sa wakas ay napagtanto ni Alvin na ang banal na kamalayan ay parang pamilyar dahil ito ay kay Jeremias, ang hari ng mga Diyos mula sa Phantom Clan. Hindi niya agad na naintindihan ang nangyari dahil ang banal na kamalayan na naramdaman niya kanina ay hindi na kasing lakas ng dati. Ngayong natuklasan niya na ang katawan ni Sydney ay sinasapian ni Jeremias, natural niyang alam ang dahilan kung bakit tila mas mahina ang banal na kamalayan. Tutal, sila ay nasa Nine Serenities Battlefield. Pinagbabawalan ng mga Diyos na pumasok sa Nine Serenities Battlefield kaya para makarating dito si Jeremias, kailangan niyang pigilin ang kanyang lakas. Hindi ko inaasahan na sasakupin ni Jeremias si Sydney. Kailangan kong aminin na matalino ka talaga. Walang tonong sabi ni Jeremias habang nakatitig kay Alvin na may kislap na parang may balak pumatay. Hindi ako nakakagulat na nagagawa mong pumunta sa lugar na ito gamit ang katawan ni Sydney.
Gayunpaman, dapat ay malakas pa rin ang iyong kaluluwa para makarating ka sa lugar na ito, tama ba? Medyo nalito si Alvin. Naramdaman niya sa pamamagitan ng banal na kamalayan kanina na ang kaluluwa ni Jeremias ay isa lamang kaluluwa ng isang 10 direksyon na Celestial Emperor. Bagamat mayroon siyang sariling haka-haka, gusto niya itong patunayan. Ngumisi si Jeremias. Ang mga miyembro ng Phantom Clan ay mga kaluluwa na talaga. Natural lang, may mga paraan tayo para supulan ang ating lakas. Gaya ng inaasahan, ginamit ni Jeremias ang teknik ng kanyang angkan upang supulan ang kanyang kaluluwa sa kaluluwa ng isang 10 Directions Celestial Emperor upang makapasok siya sa 9 Serenities battlefield. Hindi niya magagamit ang kanyang tunay na lakas dito dahil papatayin siya ng restriction sa 9 Serenities battlefield kung magpapakita siya ng lakas na mas malakas kaysa sa isang 10 Directions Celestial Emperor. Hindi na kailangang sabihin, hindi siya ang una o ang huli na gumawa ng ganoong bagay upang makapasok sa 9 Serenities battlefield. Ang 9 Serenities battlefield ay nabuo mula sa banggaan ng dalawang realms of gods. Ang enerhiyang taglay nito ay lampas sa imahinasyon ng karamihan. Kahit ang mga Diyos ay walang magawa laban dito, lalo na ang mga celestial. Swoosh! 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 Umalangaw-ngaw sa ere ang tunog ng sipol ng hangin habang sunod-sunod na dumating ang maraming figure malapit kina Alvin at Jeremias. Pinalibutan nila ang dalawa mula sa malayo habang pinapanood ang nangyayari. Kabilang sa mga taong ito ay sina Emmet at Farron, ang pinuno at ang pangalawang pinuno ng North Profound Alliance, ayon sa pagkakabanggit. Nagkagulo ang mga tao mula sa North Profound Alliance nang tiningnan si Alvin ngayong tinanggal na niya ang kanyang sombrero, kaya't lumitaw ang kanyang mukha. Napakabata pa ng ating Supreme Guardian, gulat na sabi ni Farron. Tumango si Emmet. Hindi ko rin inaasahan ito. Nagulat din ang iba nang makita nila ang pagpapakita ng kanilang kataas-taasang tagapangalaga. Siya ba ang naghanap ng gulo sa ating kataas-taasang tagapangalaga at pumatay sa dalawa sa ating mga tagapangalaga? Nang ilipat ni Emmet at Farron ang kanilang mga mata mula kay Alvin patungo sa taong nakatayo sa tapat ni Alvin, ang kanilang mga mata ay nagningning sa galit at pag-iingat. Sa kabila ng kanilang galit, hindi sila nang ahas na kumilos ng padalos-dalos dahil alam nilang hindi simple ang kabilang panig. Tutal, simple ba ang isang taong may kumpiyansang lumapit upang maghanap ng gulo sa kanilang Supreme Guardian? Alvin, ang iyong pagganap sa 9 Serenities battlefield ay kahanga-hanga. Kung hindi ako nagkakamali, ikaw na ngayon ang pinakamalakas na 8-star God of War. Siguradong proud ka sa iyong sarili. Nakangising sabi ni Jeremias. Hindi siya nagmamadaling kumilos. Kung tutuusin, sigurado siyang hindi makakatakas si Alvin mula sa kanila ngayon. Alvin. Nang marinig ang mga salita ni Jeremias, nagulat ang mga miyembro ng North Profound Alliance. Tutal, kilala nila si Alvin bilang si Photon. Si Alvin. Siya lang ang tunay na disipulo ng Heavenly Emperor ng Solitary Destructive Heaven at ang dating Vice Leader ng nabuwag na Heavenly Dao Alliance, tama ba? Ang pumatay kay Wally, ang pangalawang pinuno ng Given Alliance. Kaya ang ating kataas-taasang tagapangalaga ay si Alvin. Si Photon ay isang alias. May katuturan naman. Naunawaan ni Alvin ang batas ng kalawakan, at naunawaan din ng ating kataas-taasang tagapangalaga ang batas ng kalawakan. Matagal bago nakabawi ang mga miyembro ng North Profound Alliance mula sa kanilang pagkabigla matapos malaman na ang kanilang Supreme Guardian na si Photon ay si Alvin na sikat sa 9 Serenities battlefield. Hindi nakakapagtaka na napakalakas niya. Dati, maraming tao ang nagsasabi na maihahambing siya sa yumaong Wally at Alvin. Lumalabas na siya pala si Alvin. Hindi ko talaga inaasahan na si Alvin pala ang ating kataas-taasang tagapangalaga. Habang ang mga miyembro ng North Profound Alliance, mga Guardian, mga Elder, at mga miyembro, ay masigasig na nag-uusap tungkol sa bagay na ito, sina Emmet at Farron ay nalilito. Kasabay nito, nanatiling hindi naapektuhan si Alvin sa mga pang-aasar ni Jeremias. Sabi niya, Jeremias, hindi ka na hari ng mga Diyos ngayon. Bukod pa rito, pinipigilan mo ang lakas ng iyong kaluluwa. Hindi ka ba natatakot na papatayin kita ngayong ipinakita mo na ang iyong sarili?
Hari ng mga Diyos. Muli, nagulat ang mga miyembro ng North Profound Alliance. Hindi na kailangang sabihin pa, may ilan na hindi alam ang ibig sabihin nito. Sa sandaling ito, lubhang nagbago ang ekspresyon ng mukha ni na Emmet at Farron. Namumula sa takot ang kanilang mga mata nang muling tumingin sila kay Jeremias. Siya ba ay hari ng mga Diyos? Maging ang mga simpleng Diyos ay itinuturing na pambihira sa mga Devata realm, lalo na ang mga hari ng mga Diyos. Ang North Profound Alliance ay may mahabang kasaysayan sa Nine Serenities Battlefield. Kaya naman, naunawaan ni na Emmet at Farron ang mga salita ni Alvin nang sabihin ni Alvin na kailangang pigilan ni Jeremias ang kanyang lakas upang makarating sa Nine Serenities Battlefield. May mga tala sa alyansa na nagdedetalye sa mga sumupil sa kanilang mga cultivation base at kaluluwa upang makapasok sa Nine Serenities Battlefield. Mayroong ilang mga pagkakataon kung saan ang mga taong ito ay napatay ng Nine Serenities Battlefield nang nakalimutan nila ang kanilang sarili at pinakawalan ang kanilang tunay na lakas sa Nine Serenities Battlefield. Nagsilbi itong paalala sa mga Diyos na pumunta sa lugar na ito na ang maaari lamang nilang gamitin ang lakas na maihahambing sa isang Nine-Star God of War. Kahit kasing lakas lang siya ng isang Nine-Star God of War ngayon, mahihirapan pa rin ang ating Supreme Guardian na harapin siya, di ba? Tanong ni Farron, na nakatayo sa tabi ni Emmet. Marahil. Gayunpaman, ang ating kataas-taasang tagapangalaga ay tila hindi natatakot. Sabi ni Emmet matapos niyang maingat na pag-aralan ang ekspresyon ni Alvin. Samantala, napangisi si Jeremias nang marinig ang mga salita ni Alvin. May paghamak niyang sinabi, Alvin, nabuhay ako nang walang kabuluhan kung kailangan ko ang lakas ko bilang hari ng mga Diyos para pahin ang isang 8-star God of War. Sa tingin mo ba ay haharap ako sa iyo kung wala akong lakas ng isang 9-star God of War? Ang mga salitang 9-star God of War ay parang kidlat na tumama sa mga miyembro ng North Profound Alliance. Bagamat inihanda na nila ang kanilang mga sarili para dito, hindi napigilan ng kanilang mga puso na manlumo nang marinig ang kumpirmasyon ni Jeremias. Bagamat nabigla ang mga miyembro ng North Profound Alliance sa pagkakakilanlan ng kanilang Supreme Guardian, hindi sila tutol sa kanya. Tutal, pinrotektahan na niya sila mula sa ibang mga alyansa noon. Kung wala siya, mamamatay na sana sila. Kaya naman, nagpapasalamat sila sa kanya at ayaw nilang may mangyaring masama sa kanya. 9-star God of War. Pinaikit ni Alvin ang kanyang mga mata habang ang mga sulok ng kanyang mga labi ay kumarba at naging isang ngiti. Perpekto. Hindi pa ako nagkaroon ng pagkakataong lumaban simula nang maging 9-star God of War ako. Maaari kang maging suntok ko pabalik ngayon, Jeremias. 3,574. Jeremias, tandaan mong huwag mawala ng kontrol at huwag mong ilabas ang selyo ng iyong kaluluwa. Nakakadismaya kung mapatay ka ng Nine Serenities Battlefield bago ko pa magawa. Nabigla ang mga miyembro ng North Profound Alliance sa mga sinabi ni Alvin. Hindi makapaniwalang bulalas ni Emmet, ang pinuno ng North Profound Alliance, ang ating Supreme Guardian ay isa na ngayong 9-star God of War. Kung si Alvin ay tunay na isang 9-star God of War bago pa man siya umabot ng 700 taong gulang, napakataas ng posibilidad na maging Diyos siya bago pa man umabot sa edad na 1,000. Kahit sa realms of gods, tanging mga batang henyo na may kilalang pinagmulan lamang ang may kakayahang gawin ang ganoong kahangahangang bagay. Gayunpaman, siya ay nagmula lamang sa mundane realm bago pa man siya umakyat sa Devata realms. Hindi pa naririnig ni Emmet ang isang tao mula sa mundane realm na naging 6-star of War bago pa man umabot ng 1,000 taong gulang, lalo na ang isang taong magiging Diyos bago pa man umabot sa edad na 1,000. Isang Diyos ng digmaang siyam na bituin. Nagliwanag ang mga mata ng iba pang miyembro ng North Profound Alliance nang tumingin sila kay Alvin. Bago pa man sila makabawi mula sa pagkabigla sa pagkabunyag ng pagkakakilanlan ni Alvin, lalo pa silang nagulat sa katotohanang isa na siyang 9-star God of War. Sus Mariosep. Alam kong hindi magtatagal para maging 9-star God of War ang ating Supreme Guardian nang mapatay niya ang 4 na 8-star Gods of War sa loob lamang ng ilang segundo, pero hindi ko inakalang magiging ganito siya kabilis. Sayang at kailangan na niyang umalis sa ating North Profound Alliance pagkatapos nito. Tama.
Imposibleng manatili pa siya sa ating alyansa ngayong nabunyag na ang kanyang pagkakakilanlan. Sa katunayan, sa palagay ko ay kailangan na rin nating buwagin ang ating alyansa. Buwagin na ang alyansa natin. Hindi naman siguro totoo yan, di ba? Bakit hindi? Nakalimutan mo na ba na ang Heavenly Daw Alliance sa 9th Eastern Region ay nagbuwag dahil pinatay niya si Wally? Nasangkot ang Heavenly Daw Alliance dahil namatay si Wally sa kanilang base. Gayunpaman, hindi tayo masisisi ng Given Alliance kung hindi natin alam ang kakakilanlan ng Supreme Guardian, tama ba? Sa tingin mo ba ay mag-aalala ang Given Alliance sa isang maliit na detalyeng tulad niyan? Ang mga miyembro ng North Profound Alliance ay nag-usap ng mahina. Nakaramdam sila ng krisis nang maisip nila ang nalalapit na pagkabuwag ng kanilang alyansa. Isa ka na ngayong 9-star God of War. Naging malungkot ang ekspresyon ni Jeremias nang marinig niya ang mga sinabi ni Alvin. Hindi nakaligtas sa paningin ni Alvin ang pagbabago ng ekspresyon ni Jeremias. Matapos pikalmeya ni Jeremias ang sarili, napangisi siya at may paghamak na sinabi, "Alvin, kahit na ikaw ay naging isang 9-star God of War, inosente ka kung iniisip mong matatalo mo ako. Kahit hindi ko kayang gamitin ang buong lakas ng batas na naiintindihan ko, madali pa rin para sa akin na talunin ka." Pagkatapos magsalita ni Jeremias, kumilos siya. Nagsimulang umalangaw-ngaw ang kawalan bago lumitaw ang mga luha sa espasyo. Kasunod nito, 9 na sinag ng espada mula sa cross-dimensional profundity ang sumulpa at patungo kay Alvin. Malinaw na naunawaan din niya ang batas ng kalawakan, isa sa 4 na kataas-taasang batas, tulad ni Alvin. Dahil si Jeremias ay isang demigod, isang 9-star God of War, kapag ginamit niya ang lalim mula sa batas ng kalawakan, may dala itong mga bakas ng banal na enerhiya. Kaya naman, madaling napunit ang kawalan. Swoosh! 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 Ang 9 na sinag ng espada ay mabilis na tumama kay Alvin. Naiintindihan din ba ng 9-star God of War na iyon ang batas ng kalawakan? Nabigla ang karamihan sa mga miyembro ng North Profound Alliance. Alam nilang napagtagumpayan na ng kanilang Supreme Guardian ang batas ng kalawakan at hindi nila inaasahan na ang kanyang kalaban, isang 9-star God of War, ay magiging dalubhasa rin sa batas ng kalawakan. Tumakbo. Isang nakakatakot na enerhiya mula sa atake ni Jeremias ang kumalat. Ilan sa mga miyembro na masyadong mabagal gumanti ay agad na nasugatan dahil sa negatibong reaksyon. Bumuhos ang takot habang tumatakas sila para sa kanilang buhay. Tanging sina Emmet at Feren, ang pinuno at pangalawang pinuno ng North Profound Alliance, ang hindi natinag. Ang batas ng kalawakan. Ngumiti si Alvin. Magaling. Magagamit ko ang pagkakataong ito para masukat kung gaano kalakas ang aking batas ng kalawakan ngayong ang aking celestial origin energy ay may dalang mga bakas ng divine energy. Sa oras na ito, 9 na luha sa espasyo ang lumitaw sa ibabaw ni Alvin bago sumili ang 9 na sinag ng espada upang salubungin ang 9 na sinag ng espada ni Jeremias. Hindi gumamit ang dalawa ng anumang fused profundity at tanging cross-dimensional/profundity lamang ang ginamit nila. Nang magbanggaan ang mga atake ng dalawa, tahimik silang naglalaho. Kadalasan, kapag nagbanggaan ang mga enerhiyang pangkalawakan na nasa parehong antas, tahimik silang naghihiwa-hiwalay ng walang anumang kaguluhan. Si Sydney ay naging isang 10-direction Celestial Emperor na rin. Sa kanyang pag-atake, natuklasan ni Alvin na ang pisikal na katawan ni Jeremias, na pag-aari ni Sydney, ay ang katawan ng isang 10-direction Celestial Emperor. Gayunpaman, ang celestial origin energy ni Jeremias na may dalang bakas ng divine energy ay malinaw na hindi kay Sydney. "Alvin, gusto kong makita kung gaano kalaki ang pag-unlad mo." Nakangising sabi ni Jeremias. Nawala siya sa ere bago muling lumitaw sa harap ni Alvin. Kasunod nito, itinulak niya ang kanyang kamay. Swoosh! Swoosh! Marahas na umalog ang kawalan habang nagsimulang magngangalit at dumagundong ang paligid. Kasabay nito, ginamit din ni Alvin ang kanyang teleportation profundity. Lumitaw siya sa langit habang libu-libong sinag ng espada na nabuo ng spatial energy sa paligid niya ang sabay-sabay na lumabas nang itinulak ni Jeremias ang kanyang kamay. Swoosh!
Swoosh! Swoosh! Ang mga sinag ng espada ay dumaan na parang tsunami. Ang ilan sa mga ito ay biglang naglaho bago lumitaw sa ibabaw ni Jeremias habang ang iba ay patuloy na tumatama sa kanya. Bukod sa pagbuo ng mga sinag ng espada gamit ang spatial energy, ginamit din ni Alvin ang space sword daw. Dahil dito, huli na para kay Jeremias na gamitin ang teleportation profundity. Ang space sword daw. Talagang kakaiba, sabi ni Jeremias. Tila hindi siya nabigla sa space sword daw ni Alvin. Itinaas niya ang kanyang mga kamay sa itaas ng kanyang ulo bago lumabas ang isang nakakatakot na alon ng spatial energy. Ginamit niya ang lalim mula sa batas ng kalawakan upang bumuo ng isang tila hindi masisira na harang sa itaas niya. Swoosh! Swoosh! Isang sunod-sunod na nakabibinging pagsabog ang umalangaw-ngaw sa hangin habang ang libu-libong sinag ng espada ay tumama sa harang ni Jeremias na parang isang malakas na ulan. Sa loob lamang ng ilang paghinga, nagsimulang magdilim ang harang ni Jeremias, halatang pagod na pagod sa atake ni Alvin. Sus Mariosep! Mura ni Jeremias sa loob-loob niya habang ang kanyang ekspresyon ay naging hindi maganda. Hindi ko katapat si Alvin kahit gamitin niya ang space sword daw. Gayunpaman, kaya ko nang gamitin ng buo ang kapangyarihan ng batas ng kalawakan ngayon dahil hindi pa lubusang naaangkin ng kaluluwa ko ang katawang ito. Kalahati lang ng kapangyarihan nito ang kaya kong gamitin, na dapat ay katumbas ng kapangyarihang kaya ni Alvin ngayon. Nakakuha lang siya ng kaunting kalamangan dahil sa space sword daw. Ang tanging paraan para makuha ko ang kalamangan at mapatay siya ay ang paggamit ng mga soul attack. Sa pagtatapos ng mga iniisip ni Jeremias, isang 7 talampakang sibat ang lumitaw sa kamay ni Jeremias. Itim ang sibat, at kumikinang ito sa isang nakakatakot na pulang liwanag. Ang lakas ng atake ni Alvin ay tila lubos na nabawasan kasabay ng paglitaw ng sibat. Bukod dito, tila napalakas din nito ang kanyang lakas. Isang banal na artifact. Tila hindi nagulat si Alvin nang makita niya ang 7 talampakang sibat. Ngumiti siya, at ang kanyang mga salita ay puno ng paghamak habang sinasabi niya, sa tingin mo ba ikaw lang ang may banal na artifact? Isang espada na kumikinang na may kulay ng bahaghari ang agad na lumitaw sa kamay ni Alvin. Ito ang kilalang banal na artifact, ang 7 butas na kahangahangang espada. Sumabog ng may enerhiya ang mga sinag ng espada ni Alvin nang lumitaw ang 7 butas na mahusay na espada. Dahil dito, naglaho ang kalamangan na nakuha ni Jeremias kani-kanina lamang. Pabilis ng pabilis ang pagdilim ng harang ni Jeremias. Gayunpaman, nanatiling kalmado si Jeremias na parang inaasahan na niya ito. Nag-teleport siya at lumitaw malapit kay Alvin dala ang kanyang sibat. Pagkatapos, tinitigan niya si Alvin ng malamig habang sinasabing, Alvin, para matapos na ito ng tuluyan. Hindi na nag-aksaya ng oras si Jeremias. Gusto niyang patayin si Alvin sa lalong madaling panahon. Gagamitin niya ang mga soul attack, na bihasa naman siya, para sirain ang kaluluwa ni Alvin. Sa katunayan, medyo atubili siyang patayin si Alvin. Tutal, ang layunin niya ay mahuli ng buhay si Alvin. Hindi niya inaasahan na magiging ganito kalakas si Alvin, kaya imposibleng mahuli niya ng buhay si Alvin. Kung alam lang niya na hindi na isang nangungunang 8-star God of War si Alvin, hindi sana siya pumunta ng mag-isa. 3,575. Hindi nagulat si Jeremias sa banal na artifact ni Alvin. Tutal, si Eliot, ang Temple Master ng Title Temple, ay nag-isip-isip na ang Panginoon ni Alvin na si Bert Ing. Ang Heavenly Emperor ng Solitary Destructive Heaven, ay malamang na nagkaroon ng isang hindi inaasahang engkwentro habang siya ay nasa Azrael na nagtulak sa kanya sa pagiging Diyos sa loob lamang ng ilang daang taon. Bukod dito, ang hindi inaasahang engkwentro ay nakatulong pa kay Bert Ing na maging isang panimulang hari ng mga Diyos. Dahil dito, napagpasyahan ni Eliot na si Bert Ing ay malamang na nakakuha rin ng maraming banal na artifact noong siya ay nasa Azrael. Kasunod ng kaisipang iyon, napagpasyahan ni Eliot na si Bert Ing ay tiyak na nagbigay sa kanyang nag-iisang tunay na disipulo ng isang banal na artifact. Napilitan si Jeremias na gamitin ang kanyang soul attack dahil alam niyang imposibleng mahuli o mapatay niya si Alvin kung hindi. Ang banal na artifact ni Alvin ay malinaw na nakahihigit sa kanya.
Dahil sa lahat ng mga kadahilanang ito, ang kanyang soul attack lamang ang magagamit niya upang patayin si Alvin. Bagamat hindi kayang palakasin ng kanyang mga soul attack ang kapangyarihan ng batas na kanyang nauunawaan at hindi rin kayang palakasin ng kanyang divine artifact ang kanyang soul attack, lubos na kumpiyansa si Jeremias sa kanyang soul attack. Sigurado siyang sapat na ito para patayin si Alvin. Alvin, pagkamatay mo, ipapadala ko ang iyong Panginoon, si Bert Ing, upang samahan ka sa impyerno. Malamig na sabi ni Jeremias. Kasunod nito, isang gininto ang abong enerhiya ang lumabas mula sa glabela ni Jeremias, na nag-iwan ng kawalan na umaalon sa likuran nito. Dapat kang maging isang karangalan na mapatay ng aking soul attack. Bagamat ang kaluluwa ni Jeremias ngayon ay isa na lamang kaluluwa ng isang 10 Directions Celestial Emperor, kahit na may tulong mula sa Divine Artifact, iilang demigod lamang sa Devata Realms ang makakatagal sa kanyang soul attack sa tulong ng isang Soul Defense Divine Artifact. Swoosh! Habang ang atake ng kaluluwa ni Jeremias ay tumatama kay Alvin, ang libu-libong sinag ng espada ni Alvin ay patuloy na bumabagsak kay Jeremias. Gayunpaman, hindi na sila hinaranggan ni Jeremias sa oras na ito. Tutal, sa kanyang palagay, ang mga sinag ng espada ay maglalaho kapag napatay niya si Alvin. Mamatay ka! Sigaw ni Jeremias, may kumpiyansang malapit ng mamatay si Alvin. Sa kanyang palagay, ang mga celestial mula sa Devata Realms ay hindi makakataka sa kanyang atake sa kaluluwa. Atake sa kaluluwa. Tinaas ni Alvin ang isang kilay. Umusog ang mga labi niya at ngumiti. Matagal ko nang hinintay ito. Kasabay nito, ang mga mata ni Alvin ay nagsimulang magningning na parang bahaghari. Kasunod nito, dalawang sinag ng 7 kulay na enerhiya ang lumabas mula sa kanyang mga mata bago nagsama at naging isa. Ito ang atake ng kaluluwa ni Alvin na puspos ng 7 butas na kahangahangang espada, ang Space Sword daw, at ang batas ng kalawakan. Mula sa malayo, tila may 2 bulalakaw na bumagsak sa direksyon ng banggaan. Nagbanggaan at sandaling nagtulakan ang 2 atake ng kaluluwa bago bigla na lamang naglaho. Gayunpaman, nanatili ang isang 7 kulay na enerhiya. Isang kilalang banal na artifact. Bulalas ni Jeremias habang nanlalaki ang mga mata sa hindi makapaniwala. Hindi lamang siya napigilan ng espada ni Alvin kanina, kundi kaya pa nga ni Alvin na mag-cast ng soul attack na kasing lakas ng sa kanya sa tulong ng espada. Bagamat hindi siya nagulat na si Alvin ay nagtataglay ng isang banal na artifact, labis siyang nagulat na ito ay isang kilalang banal na artifact. Tanging mga kilalang banal na artifact lamang ang maaaring gamitin sa parehong pisikal at kaluluwang pag-atake. Agad na binawa ng kasakiman ang kanyang puso. Ang kanyang lakas ay tataas ng malaki kung makukuha niya ang isang kamangha-manghang kilalang banal na artifact. Gayunpaman, sa sumunod na sandali, biglang nagbago ang ekspresyon ni Jeremias habang sumisigaw siya sa takot. Biglang lumakas ang mga sinag ng espada ni Alvin at tumagos kay Jeremias na hindi na nag-abalang ipagtanggol ang sarili laban sa kanila. Puno ng mga sugat at butas ang kanyang katawan. Dahil dito, wala na siyang ibang nagawa kundi iwanan ang katawan ni Sydney. Alvin! Hindi kita hahayaang makalusot dito. Sigaw ni Jeremias. Paanong hindi magagalit si Jeremias kung pinaghirapan niya ng husto ang katawan ni Sydney? Ginamit niya ang nag-iisang pagkakataon niya para lubusang maagaw ang katawan ni Sydney. Nangangahulugan ito na kung hindi siya lubos na makakasabay sa katawan ni Sydney, wala na siyang pagkakataong lubusang maangkin ang iba kahit pa kaya niya itong angkinan. Tingnan natin kung kaya mo yan. Ngumisi si Alvin. Pagkatapos, sinabi niya, Hana, patayin mo siya. Oo, Master. Tumanggaw si Hana. Swoosh! Biglang lumitaw ang anino ng isang babae sa tabi ng 7 kulay na enerhiya. Katulad ng mga miyembro ng North Profound Alliance, nagulat din si Jeremias sa nakita. Nanginig siya habang nauutal, Ayan, isang kaluluwang artifact. Ang isang kilalang banal na artifact na may kaluluwa ng artifact ay itinuturing na isang mahalagang kayamanan kahit na sa realms of gods. Sa oras na ito, sumugod si Hana patungo kay Jeremias habang hawak niya ang isang nakasisilaw na sinag ng espada na may 7 kulay. Tila kaya niyang sirain ang lahat at lahat ng humaharang sa kanyang daan sa sandaling ito.
Alvin, hindi mo ako mapapatay. Pinagsalikop ni Jeremias ang kanyang mga palad sa tamang oras. Biglang umikot ang hamog sa paligid niya bago sumiklab ang berdeng apoy. Kasabay nito, isang kislap ng pulang ilaw ang lumitaw bago siya biglang naglaho sa ere. Swoosh! Natural na hindi tumama ang atake ni Hana. Kamangha-mangha. Kahit na pinigilan niya ang kanyang kaluluwa sa pagiging isang 10 direksyon na emperador ng langit, nakatakas pa rin siya sa ilalim ng ganitong mga pangyayari. Gaya ng inaasahan sa isang intermediate na hari ng mga Diyos at sa dating pinuno ng angkan ng Phantom Clan, naisip ni Alvin sa sarili. Alam niyang imposibleng mapatay niya si Jeremias ngayong nakatakas na si Jeremias. Bukod dito, kahit na kaya niyang labanan si Jeremias, hindi pa siya sigurado kung mapapatay niya si Jeremias. Sa kabila ng mga paghihigpit kay Jeremias, si Jeremias ay isa pa ring intermediate na hari ng mga Diyos. Nang ilipat ni Alvin ang kanyang tingin sa katawan ni Sydney na puno ng butas, naisip niya sa sarili, hindi ko alam kung kusang loob mong hinayaan si Jeremias na angkinan ka. Gayunpaman, kung ayaw mo, ipaghihiganti kita. Sa oras na ito, ang mga miyembro ng North Profound Alliance ay tumingin kay Alvin ng may pagkamangha at paggalang. Natural lamang ngayon na nalaman nila na ang kanilang Supreme Guardian ay hindi lamang isang 9-star God of War, kundi mayroon din siyang kilalang divine artifact na may kaluluwang artifact. Bukod dito, ilang sandali lang ang nakalipas, muntik na niyang mapatay ang isa pang 9-star God of War. Matapos itabi ang 7 orifices exquisite sword, tumingin si Alvin kay Emmet at sinabing, Pinunong Luo, salamat sa pag-aalaga sa akin sa panahong ito. Gayunpaman, oras na para umalis ako sa North Profound Alliance. Gayunpaman, sa palagay ko ay hindi mo na kailangang buwagin ang alyansa. Tutal, hindi mo alam ang aking pagkakakilanlan. Bukod dito, ang Given Alliance ay walang pagkakataong ilabas ang kanilang galit sa iyo. Bago pa man makasagot si Emmet, nakateleport na palayo si Alvin. Umalis na siya. Alam ni Emmet na darating ang araw na iyon kaya handa na ang kanyang pag-iisip para dito. Gayunpaman, ang ibang miyembro ng North Profound Alliance ay medyo nalungkot sa pag-alis ni Alvin. Akala ko mananatili ang kataas-taasang tagapangalaga at gagabayan tayo papunta sa gitnang rehiyon. Napaka-inosente. Paano siya makakasama natin? Kahit hindi siya umalis ngayon, aalis din siya agad. Dahil sa kanyang likas na talento, makakamit niya ang pagkadiyos sa lalong madaling panahon. Kahit tulungan niya tayong makahanap ng lugar sa gitnang rehiyon, pagkatapos niyang umalis, sa tingin mo ba ay uupo lang ang ibang mga alyansa sa gitnang rehiyon at walang gagawin? Hoy, narinig mo ba ang huling bahagi ng mga salita ng kataas-taasang tagapangalaga bago siya umalis? Sa tingin mo ba ay haharapin niya ang Given Alliance? Parang ganoon nga talaga. Pagkatapos ng pagkamatay ng kanilang pangalawang pinuno, ang Given Alliance ay matagal nang naghahanap sa ating kataas-taasang tagapangalaga. Gayunpaman, tila wala na silang magagawa ngayon kahit na matagpuan nila siya. 3,576. Dati, nang hamanin ni Wally, ang pangalawang pinuno ng Given Alliance, si Alvin, inakala ni Alvin na ang usapin ay sa pagitan lamang nila ni Wally. Sa katunayan, wala siyang balak na patayin si Wally hanggang sa tangkaing patayin ito ni Wally. Bagamat alam ni Alvin na ang pagpatay kay Wally ay magdudulot ng galit sa Given Alliance at sa Heavenly Emperor of the Given Heaven, hindi nito binago ang kanyang isip tungkol sa pagpatay kay Wally. Tutal, hindi niya mapapatawad ang kanyang sarili kung patatawarin niya ang isang taong nagtangkang pumatay sa kanya dahil lamang sa takot siyang masaktan ng Heavenly Emperor of the Given Heaven. Sa katunayan, ang bagay na ito ay maaaring maging sanhi pa ng pagbuo ng buhol sa kanyang puso na haadlang sa kanyang cultivation sa hinaharap. Hindi ako magiging isang demigod kung hindi ko pinatay si Wally. Walang kahit kaunting pagsisisi si Alvin sa pagpatay kay Wally. Hindi siya magiging isang 9-star God of War sa ganoong kaikling panahon kung hindi niya pinatay si Wally. Ang ibinigay na alyansa. Dati, si Alvin ay nagpapahinga mula sa kanyang saradong paglilinang at iniiwan ang kanyang lupang sinasaka sa North Profound Alliance. May ilang pagkakataon na narinig niya ang mga pag-uusap sa pagitan ng mga miyembro ng North Profound Alliance.
Noong panahong iyon, narinig niya na inanunsyo ng Given Alliance na ang mga magbibigay ng mga pahiwatig tungkol sa kanyang kinaroroonan ay gagantimpalaan. Bukod doon, ang mga makakapatay sa kanya at makapagpakita ng kanyang bangkay sa kanila ay gagantimpalaan ng mas malaki. Sana hindi ako bibigwi ng Given Alliance ngayong ipapadala ko ang sarili ko sa kanilang base, naisip ni Alvin habang lumilipad siya patungo sa gitnang rehiyon kung saan nakabase ang Given Alliance. Dahil naglakbay si Alvin sa pamamagitan ng teleportasyon, na sumasaklaw sa napakalawak na distansya sa bawat oras na siya ay mag-teleport, hindi nagtagal ay nakarating siya sa gitnang rehiyon ng Nine Serenities Battlefield. Pagdating ni Alvin, nakakita siya ng isang lalaking nasa katanghaliang gulang at nakangiting nagtanong, "Sir, maaari po ba ninyo akong ituro sa base ng Given Alliance?" "Hindi ko alam." Naiinip na sabi ng lalaking nasa katanghaliang gulang, naiinis kay Alvin dahil sa pagharang sa kanyang daan. "Salamat." Nag-teleport palayo si Alvin. Nang makita ng lalaking nasa katanghaliang gulang si Alvin na naglalaho sa ere, pinagpawisan siya ng malamig. "Hindi ko akalain na napakaintindi niya pala sa isang taong napakalakas." Patuloy na nagtanong si Alvin tungkol sa direksyon papunta sa base ng Given Alliance, ngunit karamihan sa mga tao ay medyo naiinip na tumugon sa kanya. Kalaunan, napagtanto niya kung gaano siya kabastos sa biglaang pagharang sa daan ng isang tao. Kaya naman, nang matagpuan niya ang susunod na target, lumipad siya sa gilid bago sumigaw. Ang taong tinawag ni Alvin ay isang binata na may ordinaryong anyo at katamtamang pangangatawan. Gayunpaman, ang kanyang mga mata ay matalim, at may tiyak na pakiramdam sa paligid niya. "Ginoo, maaari mo ba akong ituro sa base ng Given Alliance?" Bahagyang nagbago ang ekspresyon ng binata nang makita niya kung gaano kabilis kumilos si Alvin. Maingat niyang tiningnan si Alvin at umatras ng ilang hakbang para ilayo ang sarili. Alam niyang madali siyang mapapatay ni Alvin. Nang makita ang reaksyon ng binata, umiling si Alvin at sinabing, "Huwag kang mag-alala. Sa tingin mo ba ay buhay ka pa ngayon kung gusto kitang patayin?" Gamaan ang ekspresyon ng binata nang marinig ang mga salitang ito. Pagkatapos, sinabi niya, "Ang base ng Given Alliance ay nasa ikalawang gitnang rehiyon." "Ang ikalawang gitnang rehiyon?" Nagulat si Alvin. "Kung gayon, nasaan ang lugar na ito?" Naghihinala ang binata habang sinasabing, "Ang ika-6 na gitnang rehiyon." "Paano ako makakarating sa ikalawang gitnang rehiyon?" tanong ni Alvin. Itinuro ng binata ang timog silangan at sinabing, "Pumunta ka sa direksyong ito at mararating mo ang ikalawang gitnang rehiyon pagkatapos mong dumaan sa ika-4 na gitnang rehiyon." Ang Given Alliance ang pinakamalakas na puwersa sa ikalawang gitnang rehiyon kaya alam ng lahat ng naroon kung saan ito matatagpuan. "Bakit ka pupunta sa Given Alliance?" "Sa palagay ko ay hindi na sila kumukuha ng mga bagong miyembro ngayon. Simula nang mamatay ang kanilang pangalawang pinuno, si Wally, ay tumigil na sila sa pagkukuha ng mga bagong miyembro. Walang nakakaalam kung kailan sila magsisimulang muli sa pagkukuha ng mga miyembro." Sumagot si Alvin nang may bahagyang ngiti sa kanyang mukha, "Wala akong planong sumali sa Given Alliance." Pagkatapos, nanliit ang kanyang mga mata habang idinagdag, "Babaligtarin ko ang Given Alliance." Gayunpaman, salamat. Dahil doon, nag-teleport palayo si Alvin bago pa man makasagot ang binata. Gustong baligtarin ang Given Alliance. Nagbibiro ba siya? Ngayon ko lang naisip, mukhang pamilyar siya. Bulong ng binata sa sarili pagkatapos umalis ni Alvin. Pagkatapos ng ilang dosenang paghinga, nanlaki ang mga mata niya nang bulalas niya, siya si Alvin. Ang taong hinahanap ng Given Alliance. Pero, mas gwapo siya sa personal. Nakita ng binata ang larawang ipinamahagi ng Given Alliance. Sabi niya gusto niyang baligtarin ang Given Alliance, bakit ba ang tiwala niya sa sarili? Hindi ba't isa lang siyang 8-star God of War? Kahit na napakalakas niya, wala siyang laban kay Jaden, ang unang pinuno ng Given Alliance na isang 9-star God of War. Posible kayang naging 9-star God of War na rin siya. Habang pinag-iisipan ito ng binata, lalo niyang iniisip na posible ito. Tutal, pagkatapos ng mahabang pagtatago, bakit biglang nagdesisyon si Alvin na pumunta sa Given Alliance? Dapat akong pumunta at tumingin.
Hindi nagatubili ang binata at lumipad patungo sa direksyon na itinuro niya kay Alvin. Magiging kumpleto ang buhay ko kung masasaksihan ko ang labanan sa pagitan nina Alvin at Jayden. Nag-alab sa pananabik ang mga mata ng binata habang tinatahak niya ang daan patungo sa ikalawang gitnang rehiyon. Bilang pinakamalakas na puwersa sa ikalawang gitnang rehiyon, ang base ng Given Alliance ay matatagpuan sa puso ng rehiyon. Sa base ng Given Alliance. Sa kabila ng pagiging nasa iba't ibang lugar, sina Jayden at Conan, ang 9-star God of War na ipinadala ng Title Temple, ay naghihintay sa pagbabalik ni Jeremias. Nagtataka sila kung si Alvin nga ba talaga si Fulton, ang Supreme Guardian ng North Profound Alliance. Habang hinihintay nila si Jeremias, Jayden. Isang malakas at masiglang boses ang umalangaw-ngaw sa base ng Given Alliance. Ako si Alvin. Nabalitaan kong hinahanap ako ng Given Alliance. Ngayong nandito na ako, hindi ba dapat ay lumabas kayo para salubungin ako? Lumulutang sa ere si Alvin sa harap ng pasukan ng base ng Given Alliance habang nakapatong ang mga kamay sa kanyang likod. Sa simula, ang mga gwardya mula sa Given Alliance ay nakatingin kay Alvin ng may pagtataka, nagtataka kung ano ang balak gawin ng binata na nakasuot ng lila. Gayunpaman, lubhang nagbago ang kanilang mga ekspresyon nang ipahayag niya ang kanyang pangalan. Siya si Alvin. Kaya siya lang ang tunay na disipulo ni Heavenly Emperor Berting ng Solitary Destructive Heaven. Ang taong pumatay kay Second Leader Wally. Paano siya naglakas loob na pumunta rito at hilingin sa ating pinuno na makipagkita sa kanya? Mayroon ba siyang hiling na mamatay? Hindi ba siya nagtatago? Bakit bigla na lang siyang sumulpot? Di nagtagal, napagtanto ng karamihan sa kanila na ang pagpapakita ni Alvin sa kanilang base ay nangangahulugan na hindi natatakot si Alvin sa kanilang pinuno. Nangangahulugan lamang ito na si Alvin ay isa na ngayong 9-star God of War. Posible kayang naging 9-star God of War na siya. Alvin. Naging malungkot ang ekspresyon ni Conan. Mukhang hindi si Alvin ang Supreme Guardian ng North Profound Alliance sa Second Northern Region. Dahil nandito na si Alvin, ibig sabihin isa na siyang 9-star God of War. Hindi na kailangang sabihin pa, hindi sumagi sa isip ni Conan na natalo na si Jeremias ni Alvin. Inakala niyang abala si Jeremias sa pag-iimbestiga sa Supreme Guardian ng North Profound Alliance. Natural lang, hindi kailanman inakala ni Conan na matatalo si Jeremias ni Alvin. Naisip niya na baka abala pa rin si Jeremias sa pag-iimbestiga sa Supreme Guardian ng North Profound Alliance nang biglang sumulpot si Alvin, na matagal na nilang hinahanap. Siguro papunta na si Jayden para makita siya ngayon, di ba? Naisip ni Conan sa sarili. Maya-maya pa, nakatanggap siya ng mensahe mula kay Jayden. Hindi ba't si Alvin din ang target ng Title Temple? Dahil nandito siya, bakit hindi ka sumama sa akin para makita siya? Ngumisi si Conan nang marinig ang mensahe ni Jayden. Alam niyang hindi sigurado ang mayabang na si Jayden kung paano haharapin si Alvin, kaya naman inimbitahan siya ni Jayden. 3,577. Karamihan sa mga miyembro ng Given Alliance ay hindi nag-isip na may hangarin ng mamatay si Alvin. Sigurado silang hindi siya magpapakita kung hindi siya sapat ang lakas. Patuloy na kalmadong naglakad si Alvin sa harap ng pasukan ng base ng Given Alliance habang nakapatong ang mga kamay sa kanyang likod. Habang tumatagal, parami ng parami ang mga taong nagtipon sa labas ng pasukan ng Given Alliance. Lumabas pa nga ang ilang miyembro ng alyansa para tumingin. Siya si Alvin. Mukhang bata pa siya, pero wala pa ba talaga siyang 700 taong gulang? Siyempre naman. Ilang beses na itong napatunayan ng iba't ibang partido. Hindi nabagabag si Alvin sa dami ng tao at sa atensyong itinoon sa kanya. Tutal, siya lang ang tunay na disipulo ng maalamat na emperador ng langit na si Berting ng Solitary Destructive Heaven. Siya ang nagwagi sa Devata Realms, Battle of the Geniuses na nagpakita ng lakas ng isang 7-star God of War noong panahong iyon. Nasanay na siyang maging sentro ng atensyon. Bukod dito, pagkatapos niyang makapasok sa 9 Serenities Battlefield, nakilala siya matapos niyang mapatay si Wally, na pumalit kay Wally bilang pinakamalakas na 8-star God of War sa 9 Serenities Battlefield.
Kanina pa hinahanap ng Given Alliance si Alvin ngunit wala silang nakitang resulta. Walang sino man ang umaasa na darating siya ng kusa. Mukhang totoo na ang tunay na disipulo ni Heavenly Emperor Berting ay lubos na may talento. Para makarating siya rito, tiyak na nagkaroon siya ng malaking tagumpay at naging isang 9-star God of War. Parami ng parami ang mga taong nagtipon sa pasukan ng base ng Given Alliance upang manood ng palabas habang kumakalat ang balita tungkol sa pagdating ni Alvin. Ang mga bisita ng alyansa na nakakita ng eksenang ito ay mabilis na nagulat sa kanilang mga kaibigan, dahilan para mas mabilis na kumalat ang balita. Si Alvin ay tiyak na wala rito para makipag-usap ng mabait. Iniisip ko kung mas malakas ba si Alvin o si Jaden. Tingnan mo. Parami ng parami ang mga taong dumarating. Iniisip ko kung ang iba pang 9-star Gods of War sa gitnang rehiyon ay pupunta rin para manood ng palabas. Siyempre, darating sila. Gayunpaman, kailangan pang makita kung darating sila sa tamang oras para mapanood ang palabas. Nagbulungan ang mga tao habang pinapanood si Alvin mula sa malayo. Kasabay nito, patuloy na tumataas ang bilang ng mga tao. Nag-usap-usap ang grupo ng mga nanonood habang pinapanood nila si Alvin mula sa malayo. Patuloy pa rin ang pagdami ng mga tao. Tingnan mo. Nandito na si Chen Jinqin, ang pangalawang tagapangalaga ng Heaven's Inception Alliance. Maraming tao ang napadako ang tingin sa isang matandang lalaking nakasuot ng mahabang abuhing damit pagkarinig nila ng mga salitang ito. Ang Heaven's Inception Alliance ay isang kilalang alyansa na kapantay ng Given Alliance sa gitnang rehiyon. Sila ang pinakamalakas na alyansa sa ikatlong gitnang rehiyon. Ang pinuno ng Heaven's Inception Alliance ay isa ring 9-star God of War. Ang kanilang pangalawang guardian, si Chen Jin, ay isang 8-star God of War na matagal nang nasa 9 Serenities battlefield at medyo sikat din. Sunod-sunod na lumapit ang mga taong nakakilala kay Chen Jin upang batiin siya. Guardian Chin, pumunta ka rin ba para manood ng palabas? Tagapangalaga Chin, sino sa tingin mo ang mananalo sa laban ngayon? Si Alvin o si Pinuno Jaden ng Given Alliance? Marami sa mga kakilala ni Chen Jin ang gustong malaman ang kanyang opinyon. Gayunpaman, bahagya lamang siyang ngumiti at sinabing, mahirap sabihin. Tingnan na lang natin kung ano ang mangyayari. Kasunod ng pagdating ni Chen Jin, ilang sikat na 8-star Gods of War sa gitnang rehiyon ang nagsimulang magpakita rin na nakaakit ng maraming atensyon. Karamihan sa kanila ay nasa malapit nang marinig nila ang balita kaya nagpasya silang pumunta roon. Medyo kumalat na ang balita tungkol kay Alvin. Ang ilang mga taong nasa malayo ay hindi na nag-abalang pumunta sa base ng Given Alliance. Gayunpaman, sabik pa rin silang naghihintay sa resulta ng nalalapit na labanan. Lahat ay nagtataka kung sino ang mas malakas, si Alvin. Ang tanging tunay na disipulo ng Heavenly Emperor ng Solitary Destructive Heaven, o Jaden. Ang unang tunay na disipulo ng Heavenly Emperor ng Given Heaven. Siguradong sigurado si Alvin na mananalo siya dahil nang ahas siyang sumulpot. Malamang matatalo si Jaden kung sakaling magkaroon sila ng labanan. Maraming tao ang may palagay na mananalo si Alvin. Bakit hindi pa lumalabas si Jaden? Pagkaraan ng ilang sandali, marami ang nakatuklas na marami sa mga miyembro ng Given Heaven Alliance ang lumabas, ngunit si Jaden, ang kanilang pinuno, ay hindi pa nagpapakita. Natatakot ba siya? Kung matatakot siya, hindi lang niya ipapahiya ang sarili niya at ang Given Alliance, kundi ipapahiya rin niya ang kanyang Panginoon, ang Heavenly Emperor of the Given. Habang pinag-uusapan nila ang Given Alliance, mas lalong hininaan ng mga tao ang kanilang mga boses. Tutal, naroon naman ang mga miyembro ng Given Alliance. Bigla na lang may umalangaw-ngaw na malakas na boses sa ere, na nakakuha ng atensyon ng lahat. Buti na lang at hindi ako nahuli. Maya-maya pa, isang maskuladong matandang nakasuot ng mahabang berdeng damit ang bumaba mula sa langit. Isang markang hugis diamante ang makikita sa kanyang glabela, at may hawak siyang makitid na kutsilyo na nakabalot sa kaluban. Ang kanyang magulo at puting buhok ay nililipad ng hangin habang pababa. Hindi ba't si Swordsman Charlton yan? Bulalas ng isang tao. Espadador Charlton. Agad na nagbago ang tingin ng mga tao.
Hindi kabilang si Swordsman Charlton sa anumang alyansa at mas pinili niyang mag-isa. Walang nakakaalam ng kanyang pangalan o pinagmulan maliban sa Nine Serenities Battlefield. Sikat siya sa gitnang rehiyon dahil isa siyang 9-star God of War. Pagbati, Senior Charlton. Yumuko si Chenjin at binati ang swordsman. Sumunod din ang iba pang kilalang 8-star Gods of War at sinalubong din ang swordsman gamit ang isang pana. Kahit ang mga hindi nakakakilala kung sino ang swordsman ay alam na isa siyang 9-star God of War para maging magalang ang mga kilalang 8-star Gods of War. Tumango si Swordsman Charlton bilang tugon. Huwag mo akong pansinin. Nasa malapit lang ako nang marinig kong may nangyayaring kapanapanabot dito. Pagkatapos, inilipat niya ang kanyang mga mata kay Alvin at nagtanong, iyan ba si Alvin, ang tanging tunay na disipulo ng Heavenly Emperor ng Solitary Destructive Heaven? Oo, Senior Charlton, magalang na sagot ni Chenjin. Napakagandang binata. Tumango si Swordsman Charlton. Iniisip ko kung malakas ba talaga siya o sadyang pabaya lang siya. Sa sandaling ito, nandito na si Leader Jaden. Agad na inilipat ng lahat ang kanilang atensyon mula kay Swordsman Charlton. Sa sandaling ito, 2 tao na napapaligiran ng halos 100 tao ang lumabas sa pasukan ng base ng Given Alliance. Nandito na sa wakas si Leader Jaden. Nakilala agad ng karamihan ang isa sa 2 taong nangunguna sa paglalakad. Sino yang nakatayo sa tabi ni Leader Jaden? May bagong makapangyarihang nilalang ba na sumali sa Given Alliance? Para makaharap ni Jaden ang taong iyon, alam ng lahat na kailangan niya maging kakaiba. Dati, si Wally lang ang may pribilehiyong gawin ito. Natural lang na mausisa sila tungkol sa pagkakakilanlan ng taong ito. Maya-maya, may sumigaw, mga langit. Hindi ba't siya si Conan, ang Temple Master ng sangay ng Title Temple sa 10,000 Beasts Heaven? Matagal na siyang hindi nakakapasok sa Nine Serenities Battlefield kaya bakit bigla siyang bumalik? Ang taong katabi ni Jaden ay si Conan. Si Conan. Matagal na siyang 9-star God of War. Bakit niya kasama si Jaden? Inimbitahan ba siya ni Jaden dito para harapin si Alvin? Nagdududa ako. Walang ganoong impluensya si Jaden. Sa aking palagay, malamang humingi ng pabor si Heavenly Emperor Jerez sa Title Temple kaya ipinadala rito ng Title Temple si Conan. Hindi maganda ang magiging sitwasyon ni Alvin kung nandito si Conan para tulungan si Jaden. Nakikiramay ang mga tao kay Alvin nang malaman nilang ang taong nakatayo sa tabi ni Jaden ay ang Temple Master ng isang sangay ng Title Temple. Hindi na kailangang sabihin pa, narinig ni Alvin ang mga bulong sa kanyang paligid. Bahagyang naniningkit ang kanyang mga mata, at ang kanyang mga labi ay kumarba at napangisi habang iniisip niya sa sarili, ang Temple Master ng sangay ng Title Temple sa 10,000 Beasts Heaven. Ang Title Temple ay talagang mahusay. Hindi lamang nila ipinadala si Jeremias, kundi nagpadala pa sila ng isa pang 9-star God of War dito. Tingnan natin kung mas malakas siya kaysa kay Jeremias. Sa halip na matakot, sumigla ang sigla ni Alvin sa pakikipaglaban. Hindi siya nag-aksaya ng oras at nag-teleport sa harap ni na Jaden at Conan. Alvin. Tumaas ang kilay ni Jaden. Ito ang unang beses na nakita niya si Alvin. Larawan pa lang niya ang nakita niya. Nang makita niya kung gaano katahimik si Alvin, isang nakakatakot na pakiramdam ang bumangon sa kanyang puso. Kasunod nito, nagpadala siya ng voice transmission kay Swordsman Charlton. Senior Charlton, nais kitang imbitahan na makipagtulungan sa akin at kay Branch Temple Master Yu upang talunin si Alvin. Tiyak na bibigyan kita ng malaking gantimpala ng aking Panginoon kung tatanggapin mo ang aking imbitasyon. Si Jaden ay palaging maingat. Kahit alam niyang may posibilidad na si Alvin ay hindi kasing lakas ng inaakala niya, ayaw niya itong isugal. Gusto niya ng karagdagang tulong upang masiguro ang kanyang tagumpay. Kaya naman, nagpasya siyang humingi ng tulong kay Swordsman Charlton. Nang marinig ang mga salita ni Jaden, agad na nagningning sa kasakiman ang mga mata ni Swordsman Charlton. 3,578. Si Swordsman Charlton ay isang veterano ng 9-star God of War sa Nine Serenities Battlefield.
Ang kanyang lakas ay kapantay ni Conan, ang Temple Master ng sangay ng Title Temple sa 10,000 Beasts Heaven. Kung bigla siyang nawala mula sa Nine Serenities battlefield ng matagal, malamang nahulaan ng karamihan na nakamit na niya ang pagiging Diyos. Dahil gumugol siya ng maraming oras sa Nine Serenities battlefield at medyo aktibo, medyo sikat siya. Sa kabaligtaran, matagal na panahon na mula nang pumasok si Conan sa Nine Serenities battlefield. Kaya naman, inakala ng karamihan na nakamit na niya ang pagiging Diyos. Kaya naman, nang matuklasan ng mga tao ang kanyang pagkakakilanlan, sila ay lubos na nagulat. Akala ko nakamit na ni Conan ang pagka-Diyos dahil matagal na siyang hindi nakakapunta rito. Mali yata ako. Medyo matanda na siya ngayon, di ba? Mukhang wala siyang gaanong tsansa na maging Diyos. Ano na? Kahit hindi niya maabot ang pagka-Diyos, bilang isang siyam na bituin na Diyos ng digmaan, siya ay nakatayo sa tuktok ng lahat ng Devata realms. Sa sandaling ito, medyo naging tensyonado ang kapaligiran habang ang mga mata ng karamihan ay nagpalipat-lipat sa pagitan ng dalawang veterano ng Nine Serenities battlefield, sina Conan at Swordsman Charlton, at ang dalawang tunay na disipulo ng dalawang Heavenly Emperor, sina Alvin at Jaden. Gayunpaman, nang tumingin sila kay Swordsman Charlton, ang kanilang mga mata ay nagningning sa paghihinala. Hoy, sa tingin mo ba ay tumulong si Swordsman Charlton kay Jaden? Sino ang nakakaalam? May posibilidad na pumunta lang siya para manood ng palabas gaya ng sinabi niya kanina. Gayunpaman, kung iimbitahan siya rito ni Jaden, wala nang pagkakataon si Alvin. Pero, mukhang hindi natatakot si Alvin. Siguro, nagkukunwari lang siya. Posible rin na hindi niya kilala si Conan. Habang masigasig na nag-uusap ang mga tao, bahagyang sumimangot si Conan na parang may bumabagabag sa kanya. Nagpadala na siya ng mensahe kay Jeremias noong hinahanap siya ni Jaden kanina. Gayunpaman, hanggang ngayon, wala pa ring tugon mula kay Jeremias. Panginoon Jeremias, si Alvin ay nasa base na ngayon ng Given Alliance. Pakisagot po ako kapag natanggap ninyo ang mensahe ko. Nagpadala si Conan ng isa pang mensahe kay Jeremias. Gayunpaman, tulad ng dati, wala pa rin siyang natanggap na tugon. Bagamat naguguluhan siya, mabilis niyang binaliwala ang bagay na ito. Tutal, posible naman na si Jeremias, dahil sa kanyang pagmamataas, ay ayaw tumugon sa kanyang mensahe at pabalik na. Kahit sa kanyang pinakamasayang panaginip ay hindi niya maiisip na hindi siya masagot ni Jeremias kahit na gusto niya. Ang pisikal na katawan ni Jeremias, na pag-aari ni Sydney, ay winasak ni Alvin. Nakatakas siya sa kanyang anyong kaluluwa gamit ang isang lihim na sining at nagpapagaling sa kanyang sarili sa isang liblib na sulok ng Nine Serenities battlefield. Bagamat natanggap niya ang mensahe ni Conan, wala siyang paraan para tumugon dahil wala siyang pisikal na katawan. Tapos na sila, bulong ni Jeremias sa sarili nang matanggap niya muli ang mensahe ni Conan. Dahil nakipaglaban na siya kay Alvin dati, wala siyang duda na kahit makipagtulungan pa si Conan kay Jaden, wala pa rin silang kapantay ni Alvin. Dahil sa kasalukuyang lakas ni Alvin at sa kilalang banal na artifact na may kaluluwang artifact, hindi maraming 9-star gods of war ang makakapantay sa kanya. Si Conan, na walang kaalam-alam sa iniisip ni Jeremias, ay pinag-aralan si Alvin na nakatayo sa tapat niya. Sa katunayan, hindi ito ang unang beses na nakita niya si Alvin. Nakita na niya si Alvin noong labanan ng mga henyo ng Devata Realms. Noong panahong iyon, si Alvin ay isang junior pa lamang. Isipin na lang na mayroon ng lakas si Alvin para labanan siya. Nang masusing tingnan ni Alvin si Conan, medyo pamilyar din sa kanya ito. Dahil sa pagkakakilanlan ni Jeremias, alam niyang nakita niya si Conan noong labanan ng mga henyo sa Devata Realms. Hindi niya masyadong binigyang pansin si Conan noong panahong iyon. Tutal, may mga Diyos na naroon noong panahong iyon. Nang sa wakas ay nagsalita si Alvin, hindi niya pinansin ang mga salita ni Jaden at sinabing, bakit hindi kayo lumapit sa akin ng sabay-sabay? Hindi tulad ng karamihan na abala pa rin sa pag-iisip-isip, walang pag-aalinlangan si Alvin na si Conan ay ipinadala rito upang harapin siya. Mas lalo lamang siyang nakumbinsi nang marinig niya na matagal nang wala si Conan sa Nine Serenities battlefield bago ito.
Hindi nagsalita ng malakas si Alvin, ngunit narinig ng lahat ang kanyang mga salita. Hindi lang naging seryoso ang ekspresyon ni Jaden at Conan, kundi naging medyo seryoso rin ang ekspresyon ni Swordsman Charlton. Kung tungkol naman sa mga tao, agad silang nagkagulo. Marami sa kanila ang umiling nang tumingin sa kanya. Sinabihan ba ni Alvin sina Jaden at Conan na labanan siya ng magkasama? Baliw ba siya? Kahit isa siyang 9-star God of War, paano niya malalabanan ang dalawang 9-star Gods of War? Bukod pa riyan, mas matagal na silang 9 stars God of War kaysa sa kanya. Tumaas ba ang ego niya matapos siyang maging isang 9-star God of War? Marahil, iniisip niya na wala na siyang talo sa ilalim ng kalangitan ngayon. Sa 9 Serenities Battlefield, mabibilang sa isang kamay ang mga kayang lumaban kina Jaden at Conan ng sabay-sabay. Halos isang hakbang na lang ang layo nila sa pagkamit ng pagka-Diyos. Bata pa rin naman si Alvin. Gaya ng sabi nila, ang mga bata ay walang kinatatakutan. Sa kabaligtaran, hindi binaliwala ng iba pang tatlong 9-star Gods of War ang mga salita ni Alvin. Sa wakas, sinabi ni Jaden ng may madilim na ekspresyon habang humahakbang papalapit, "Alvin, sana ay kapantay ng iyong lakas ang iyong kumpiyansa. Ngayon, papatayin kita rito para ipaghiganti ang aking nakababatang kapatid." Nagsimula na ring kumilos si Conan. Isa na namang kaguluhan ang sumiklab. So nandito talaga si Conan para tulungan si Jaden. Isantibi mo na ang kay-abangan ni Alvin, hindi ba sa tingin mo ay walang hiya ang 2 taong ito? Matagal na siguro silang nagsabuatan. Maraming tao ang nakatitig kay Alvin ng walang kurap, gustong makita kung ang kumpiyansa nito ay kapantay ng lakas nito. Sa oras na ito, malamig na sinabi ni Conan, "Alvin, ngayon ay tuturuan kita ng isang aralin para sa iyong Panginoon. Turuan mo ako ng leksyon." Mapanghamak na sabi ni Alvin habang sumusulyap kay Conan. Karapat-dapat ka ba? Naghahanap ka ng kamatayan. Sa kabila ng kanyang edad at karanasan, nawala ng gana si Conan nang marinig niya ang paghamak sa mga salita ni Alvin. Pagkatapos, sinabi niya kay Jaden, "Pinuno Jaden, sabay-sabay tayong umatake." Swoosh! 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 Pagkarinig pa lang ng boses ni Conan, isang berdeng enerhiya ang biglang lumabas mula sa katawan ni Jaden. Ang enerhiya ay biglang umikot at umikot sa paligid niya sa bilis ng kidlat. Batay dito, masasabi ng lahat na naiintindihan niya ang batas ng hangin. Sumirit! 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 Kasabay nito, isang asul na enerhiya ang lumabas mula sa katawan ni Conan na parang tsunami. Malinaw na naunawaan niya ang batas ng tubig. Atake! Sabay na sumugod ang dalawa. Sa tulong ng batas ng hangin, ang bilis ng atake ni Conan ay tumaas ng husto. Sa oras na ito, dali-daling sinabi ng mga Guardians of the Given Alliance sa iba pang mga miyembro, "Umatras kayo." Bang! Agad na nasira ng shockwave mula sa 2 atake ang pasukan ng base ng Given Alliance. Pinanood ng karamihan ang nagngangalit na enerhiya na kumakalat patungo sa figurang nakasuot ng lila sa di kalayuan, habang may takot na nagniningning sa kanilang mga mata. Ang shockwave pa lang mula sa kanilang mga atake ay napakalakas na. Naiisip ko na kung gaano kalakas ang mga atake. Sa sandaling ito. Clank! Isa pang figure ang sumali sa labanan sa sandaling ito. Gulat na gulang lahat nang lumapag si Swordsman Charlton sa tabi ni Jaden at Conan. Pagkabunot niya ng kanyang makitid na espada, agad na sumili ang mga gininto ang sinag ng espada at hinabol ang mga asul at berdeng enerhiya. 3,579. Walang inaasahan na kikilos si Swordsman Charlton. Tutal, noong kara-rating lang niya, sinabi niyang pumunta lang siya para manood ng palabas. Walang inaasahan na sasamahan niya sina Jaden at Conan sa mahalagang sandali at tutulungan silang harapin si Alvin. Sina Swordsman Charlton at Conan ay parehong veterano ng 9 stars God of War sa 9 Serenities Battlefield. Kahit si Jaden ay matagal ng isang 9-star God of War, maituturing na isang veterano kumpara kay Alvin. Hindi ko akalain na ang 3 veterano ng 9-star Gods of War na ito ay nagsasama-sama ng puwersa upang harapin ang bagong promote na 9-star God of War. Wala ba talagang hiya ang mga veterano na ito?
Natural lang, kahit na inakala ng mga miyembro ng Given Alliance na walang kahihiyan ang kanilang pinuno, hindi pa rin sila nang ahas na ipahayag ang kanilang mga saloobin. May mga taong nag-iisip din na walang mali sa mga kilos ni Jaden, Conan, at Swordsman Charlton. Tutal, gaya ng kasabihan, lahat ay patas sa pag-ibig at digmaan. Alvin, simula nang umalis ako sa 9 Serenities Battlefield, ikaw ang unang taong nagpaguhit sa akin ng aking artifact, sabi ni Conan. Sa isang punto, may lumitaw na parang saklay sa kanyang kamay. Tila gawa ito sa mga kristal, at may mga guhit ng asol na ilaw na nakapalibot dito na parang mga dragon. Nang iwagayway niya ang kanyang saklay, ang alon ng enerhiya mula sa batas ng tubig ay tila lumakas at dumaloy patungo kay Alvin na may lakas na mas malakas kaysa dati. Para itong isang hindi mapigil ang baha. Kasabay nito, tahimik na inilabas ni Jaden ang isang butil na kumikinang sa berdeng enerhiya. Di nagtagal, ang enerhiya ay nagsimulang bumuo ng mga sinag ng espada. Ipinasok niya ang kanyang celestial origin energy sa butil na nagpapalakas sa kanyang atake. Alinsunod dito, ang enerhiya mula sa batas ng hangin ay lalong lumakas habang ito ay dumadaloy patungo kay Alvin. Kung tungkol naman kay Swordsman Charlton, nagamit na niya ang kanyang Emperor-grade celestial weapon pagkagalaw niya. Dalawang guhit ng liwanag na kulay pula at tinta ang nagkulot sa isa't isa at kumikinang sa ibabaw ng armas. Ito ay walang iba kundi ang kanyang espiritu ng armas. Bagamat hindi ito isang banal na artifact, isa pa rin itong Emperor-grade celestial weapon na may espiritu ng armas. Ang lakas nito ay maihahambing sa mga banal na artifact ni Jaden at Conan na walang kaluluwa ng artifact. Sa Devata Realms, marami ang hindi itinuturing ang mga banal na artifact na walang mga kaluluwa ng artifact bilang tunay na banal na artifact. Iniisip nila ang mga ito bilang kalahating artifact. Kapag ginamit ng mga mas mahina kaysa sa 9-star Gods of War, ang kanilang lakas ay hindi gaanong naiiba sa Emperor-grade celestial weapons na may mga espiritu ng armas. Sa mga kamay lamang ng 9-star Gods of War, na ang celestial origin energies ay may dalang bakas ng divine energies, marahil, mas malakas sila kaysa sa Emperor-grade celestial weapons na may mga espiritu ng armas. Habang pinapanood ng mga tao ang tatlong veterano ng 9-star Gods of War na sabay-sabay na umaatake kay Alvin, natitiyak ng lahat na mamamatay si Alvin kahit na siya ay naging isang 9-star God of War. Inisip nila na wala siyang pagkakataong mabuhay. Hindi mahalaga kung sino man iyon, pero tiyak na mamamatay sila kapag naharap sa sabay-sabay na pag-atake ng tatlong veterano ng 9-star Gods of War. Tanging mga Diyos lamang ang makakatagal sa mga pag-ataking ito. Sa ganitong mga sitwasyon, natatakot ako na magiging mahirap para kay Alvin na gamitin din ang kanyang teleportation profundity. Tama. Wala itong silbi kahit na pagsamahin niya ang teleportation profundity at ang transportation profundity. Ang mga mata ng karamihan ay nakatuon sa mga nagngangalit na pag-atake na patungo kay Alvin. Ang mga dragon ng hangin at tubig ay sinabayan ng mga ginintoang sinag ng espada ni Swordsman Charlton habang sumusugod sila patungo sa kanilang target. Samantala, si Alvin na nakatayo sa gitna ng bagyo ay gumamit ng kanyang Mastery Daw. Sa loob lamang ng ilang sandali, ang lugar sa loob ng radius na 10 metro sa paligid niya ay nagsimulang mag-iba at mag-alon. Nang ang enerhiya mula sa batas ng hangin at batas ng tubig ay tumama sa espasyo, agad silang nilamon ng baluktot na espasyo sa paligid ni Alvin. Gayunpaman, dahil sa puwersa ng mga enerhiya, tila nahihirapan ang Mastery Daw ni Alvin na pigilan at i-neutralize ang mga ito. Sa pagdaragdag ng gininto ang sinag ng espada ni Swordsman Charlton, mas magiging mahirap para kay Alvin na harapin ang mga atake kahit gumamit siya ng kanyang Mastery Daw gamit ang kanyang Celestial Origin Energy na may dalang bakas ng Divine Energy. Nakahanap na ba sila ng ibang katulong? Napataas ang kilay ni Alvin nang makita niyang sumali rin si Swordsman Charlton. Bagamat lampas ito sa kanyang inaasahan, hindi siya nataranta. Sa halip, malamig na kumislap ang kanyang mga mata habang sinasabing, kahit na taga-Title Temple kayo o taga-Given Alliance, lahat kayo ay dapat mamatay ngayon. Banal na puno ng Pine Willow. 7 butas, magandang espada.
Sa isang iglap lang, lumitaw ang godly image phenomenon ng Pine Willow Divine Tree at nagsimulang tumigas at maging anyo. Kasabay nito, binuksan ni Alvin ang kanyang maliit na mundo. Ang enerhiya ng banal na puno ng buhay ay sumiklab at umalangaw-ngaw sa banal na puno ng Pine Willow. Ang banal na puno ng Pine Willow ay nagliwanag ng puting liwanag sa sandaling ang enerhiya mula sa banal na puno ng buhay ay sumulpot dito. Ang mga pag-atake nina Jaden, Conan, at Swordsman Charlton ay tumama sa Pine Willow Divine Tree, na nagdulot ng matinding pinsala sa puno at mga sanga nito. Gayunpaman, sa sumunod na sandali, ang puno at mga sanga ay gumaling at muling tumubo. Ito ang kapangyarihang magpagaling ng Divine Tree of Life. Matapos maging isang 9-star God of War, natuklasan ni Alvin na magagamit niya ang kanyang Celestial Origin Energy na naglalaman ng mga bakas ng Divine Energy upang i-connecta ang Divine Tree of Life sa kanyang Little World at ang Pine Willow Divine Tree, na nagpapahintulot sa Pine Willow Divine Tree na makamit ang nakapagpapagaling na kapangyarihan ng Divine Tree of Life. Sa sandaling ito, lumitaw si Hana, ang kaluluwa ng artifact ng Seven Orifices Exquisite Sword. Ang kanyang katawan ay nagliwanag ng 7 kulay na liwanag nang lumitaw siya. Yumuko siya at sinabi kay Alvin, "Guro, hayaan mo akong harapin sila para sa iyo." Kasunod nito, isang markang hugis espada ang lumitaw sa glabela ni Hana. Ito ay kumikinang ng nakasisilaw na may 7 kulay na ilaw na tumatama sa espada sa ilalim ng mga paa ni Alvin. Sa sandaling ito, ang Pine Willow Divine Tree ay tila hindi masisira. Lumakas ang 7 kulay na liwanag at agad na nagliwanag sa paligid. Kasabay nito, natabunan nito ang 3 atake mula sa mga kalaban ni Alvin. Dahil dito, binawi ni Alvin ang godly image phenomenon ng Pine Willow Divine Tree bago niya tiningnan ang eksena sa harap niya ng may gulat. Kanina, ginamit din niya ang Pine Willow Divine Tree sa paggawa ng godly image phenomenon gamit ang Seven Orifices Exquisite Sword. Gayunpaman, hindi niya inaasahan na aatake si Hana sa sarili niyang pagkukusa. Bukod dito, ang kapangyarihang ipinakita niya ay medyo nakakagulat. Swoosh! 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 Biglang kumislap ang 7 kulay na liwanag bago ito naghabi ng isang nakasisilaw na lambat na gawa sa liwanag. Gulat na gulat ang mga tao nang makita nila ang eksenang ito. Tutal, sigurado silang mamamatay si Alvin. Gayunpaman, taliwas sa kanilang inaasahan, tila nakaya ni Alvin ang kanyang sarili. Ito. Ano yung 7 kulay na ilaw na yan? Lalo lang lumiliwanag yan. Galing yan kay Alvin, di ba? Bagamat tila imposible, hindi ko alam kung bakit pakiramdam ko ay mapipigilan ang mga atake nina Jaden, Conan, at Swordsman Charlton. Isa siyang bagong 9-star God of War, di ba? Bakit ang lakas niya? Sa oras na ito. Bang! Isang pagsabog ng liwanag ang sumabog kasabay ng isang malakas na kulog. Ang pagsabog ng 7 kulay na liwanag ay nakasisilaw na parang sumabog ang araw mismo. Kasabay nito, ang mga miyembro ng Given Alliance na may mas mababang cultivation base ay agad na namatay dahil sa pagsabog ng liwanag. Mayroon ding mga may mas mataas na cultivation base na malubhang nasugatan. Tanging ang mga 7-star Gods of War o yung mga mas malalakas ang naka-atres sa oras. Kahit noon, ang kanilang mga mukha ay labis na namumutla. Hindi maaaring maging Diyos si Alvin, di ba? Siyempre hindi. Kung hindi, paano siya makakatagal sa 9 Serenities Battlefield? Natatakot akong hindi maraming 9-star Gods of War ang kayang makipaglaban sa ganitong uri ng kapangyarihan. Nang tuluyang dumilim ang 7 kulay na liwanag, nakita ng lahat si Alvin na mukhang walang anumang sugat. Sa isang iglap, naagaw ang kanilang atensyon sa figurang nakatayo sa harap ni Alvin at may hawak na espada, na malinaw na pinuprotektahan si Alvin. Sino yan? Nakasuot ng 7 kulay na damit, si Hana ay mukhang maringal. Ang kanyang mukha ay kaaya-aya sa mga mata, ngunit ang lamig na kumikislap sa kanyang mga mata ay tila nagpapalayo sa mga taong nakapaligid sa kanya. Habang nagtatakang nakatingin sina Jaden, Conan, at Swordsman Charlton kina Alvin at Hana, sumigaw si Hana sa malambing ngunit malig na boses, "Kayong mga mangangahas na kumilos laban sa aking Panginoon, mamatay kayo."
Pagkabasag pa lang ng boses niya, biglang sumigaw si Hana ng walang pag-aalinlangan. Swoosh! Muling kumislap ang 7 kulay na liwanag. Dali-daling ginamit ni Conan ang lahat ng kanyang depensa. Sayang, huli na ang lahat. Sa isang iglap, walang awang natusok ang kanyang glabela. Dahil dito, agad siyang namatay. Agad na namayani ang katahimikan. Humabog. Nang bumagsak sa lupa ang bangkay ni Conan, makikita pa rin sa mukha niya ang pagkalito noong nabubuhay pa siya. Kahit ang takot at kawalan ng paniniwala ay makikita pa rin sa mga mata niya. Bago pa man siya mamatay, malinaw na hindi niya inaasahan ang ganoong resulta. Hana, tumingin si Alvin kay Hana ng may pagkamangha. Posible kayang sumailalim siya sa ilang pagbabago matapos lumitaw ang mga bakas ng divine energy sa aking celestial origin energy. Dahil kaka-breakthrough lang ni Alvin kamakailan lang, hindi pa niya nasusubukan ang lawak ng kanyang lakas at ang mga pagbabagong dulot ng breakthrough na iyon. Sa ngayon, natuklasan pa lamang niya na kaya niyang i-connecta ang kanyang Divine Tree of Life sa kanyang Pine Willow Divine Tree. Hindi niya inaasahan na lalakas din ng ganito si Hana mula sa kanyang breakthrough. 3,580. Si Hana ang kaluluwa ng artifact ng 7 Orifices Exquisite Sword. Ang 7 Orifices Exquisite Sword ay hindi lamang isang banal na artifact, kundi isa rin itong kilalang banal na artifact. Tulad ng karamihan sa mabanal na artifact, para mailabas ang buong kapangyarihan ng 7 Orifices Exquisite Sword, kailangan mong maging isang 9-star God of War kahit papaano. Nang makagawa ng isang tagumpay si Alvin, at ang kanyang celestial origin energy ay nagsimulang magdala ng mga bakas ng divine energy, ang kanyang 7 Orifices Exquisite Sword ay natural na bumuti ng husto kasama ang artifact soul nito, si Hana. Ang mga pagbabago sa kanyang celestial origin energy ay nagbukas ng potensyal at lakas ng 7 Orifices Exquisite Sword. Ang lakas ni Hana ay kamangha-mangha. Naisip ni Alvin sa sarili habang naaalala kung paano namatay si Conan, ang Temple Master ng sangay ng Title Temple sa 10,000 Beasts Heaven, bago pa man siya makareact. Bagamat tiwala si Alvin na mapapatay niya si Conan, alam niyang magagawa niya lamang ito sa tulong ng Pine Willow Divine Tree, ng Divine Tree of Life, at ng 7 Orifices Exquisite Sword. Hindi niya inaasahan na si Hana lamang, gamit ang 7 Orifices Exquisite Sword, ay sapat na upang patayin si Conan sa mas mabilis na bilis kaysa sa kanya. Dapat tandaan na si Conan ay isang veterano ng 9-star God of War, isa sa pinakamalakas sa Devata Realms. Maging si Alvin ay nagulat sa lakas ni Hana kaya paanong hindi mabibigla ang mga tao. Bukod sa pagkabigla, may takot din sa kanilang mga mata habang nakatingin sila sa magandang dalaga na naglunsad ng isang mapagpasyang at nakakatakot na pag-atake. Si Conan, isang veterano ng 9-star God of War sa 9 Serenities Battlefield, ay parang langgam sa harap ni Hana. Paanong hindi magugulat ang lahat? Nang makabawi sila ng katinoan, nagsimula silang mag-usap ng masinsinan. Hindi ako nananaginip, di ba? Tinawag niya si Alvin na kanyang Panginoon, tama ba? Siya ba ang kaluluwa ng artifact ni Alvin? Kaluluwa ng artifact. Ang mga salitang ito ay agad na pumukaw ng panibagong alon ng talakayan. Ang mga mas may kaalaman ay nagsimulang magsalita. Para sa isang demigod na makapagpalabas ng ganito kalakas na atake gamit ang kanyang divine artifact, nangangahulugan ito na ang kanyang divine artifact ay isang kilalang divine artifact. Isang kilalang banal na artifact. Ang espada ni Alvin ay isang kilalang banal na artifact. Mga langit. Hindi lang ito isang kilalang banal na artifact, kundi isa rin itong kilalang banal na artifact na may kaluluwang artifact. Ang ganitong sandata ay itinuturing na kayamanan kahit sa realms of gods, hindi ba? Maraming tao ang isusuko ang kanilang buhay para makuha ang ganitong kayamanan. Paano niya ito nakuha? Katulad ng karamihan, nagulat din sina Jaden at Swordsman Charlton nang matuklasan na ang banal na artifact ni Alvin ay isang kilalang banal na artifact. Kasabay nito, isang pakiramdam ng krisis ang bumangon sa kanilang mga puso matapos nilang makitang mamatay si Conan. Nagsimula silang matakot nang mapagtanto nila na ang kilalang banal na artifact ni Alvin na may kaluluwang artifact ay napakalakas kaya madali nitong napatay ang isang 9-star God of War.
Sa sandaling ito, yumuko si Swordsman Charlton at sinabing may mapait na ekspresyon sa kanyang mukha, "Alvin, hindi ko intensyon na kumilos laban sa iyo. Sinuhulan ako ni Jaden kapalit ng aking tulong. Kung hindi mo ako papatayin, tiyak na ibabalik ko ang pabor sa hinaharap." Takot na takot si Swordsman Charlton sa lakas ni Hannah. Alam niyang imposibleng makatakas ito maliban kung pakakawalan siya ni Alvin. Walang pakialam na sinulyapan ni Alvin si Swordsman Charlton nang marinig ang pagmamakaawa nito. Kasabay nito, umiling ang mga tao habang nakatingin kay Swordsman Charlton. Dapat nakatayo na lang sa gilid si Swordsman Charlton at nanood ng palabas tulad natin. Dahil naisipan niyang makialam, dapat niyang panagutan ang mga kahihinatnan. Minsan, isang maling desisyon lang ang kailangan para masira ang buhay ng isang tao. Sayang naman. Karamihan sa mga tao ay siguradong hindi patatawarin ni Alvin si Swordsman Charlton. Tutal, ang pag-iwan kay Swordsman Charlton na buhay ay maaaring magdulot ng problema kay Alvin sa hinaharap. Swoosh! Gaya ng inaasahan ng karamihan, muling kumilos si Hannah. Bagamat sinubukan ni Swordsman Charlton na gamitin ang kanyang banal na artifact upang mapaglabanan ang atake ni Hannah, wala itong saysay. Sa isang kisap mata lamang, isa na namang veterano na 9-star God of War ang namatay. Muling natahimik ang lahat ng mamatay si Swordsman Charlton. Marami sa mga tao ang nanginig habang pinapanood ang nakakagulat na eksenang ito. Kahit mamatay ako ngayon, pakiramdam ko mamamatay ako ng walang pagsisisi. Sino ang makakapagsabi na nasaksihan nila ang magkasunod na pagkamatay ng dalawang 9-star Gods of War? Tama. Napakabihirang masaksihan ang pagkamatay ng isang 9-star God of War, lalo na ang dalawa. Sa katunayan, sa tingin ko ay wala pa itong katulad sa kasaysayan ng 9 Serenities Battlefield at ng Devata Realms, tama ba? Dalawang 9-star Gods of War ang napatay sa loob lamang ng isang dosenang hininga. Ngayon lang natin nasaksihan ang isang makasaysayang sandali. Sa tingin ko ay may mas nakakagulat pa tayong masasaksihan. Sigurado akong masasaksihan natin ang pagkamatay ng isa na namang 9-star God of War. Habang nag-uusap ang mga tao, hindi sinasadyang napunta ang kanilang mga mata kay Jaden, na ang mukha ay namumutla na ngayon. Kumislap ang takot sa kanyang mga mata habang tumutulo ang mga butil ng pawis mula sa kanyang mga sentido. Malinaw na natakot siya ng husto sa pagkamatay ni Conan at Swordsman Charlton. Swoosh! Muling kumilos si Hannah. Gayunpaman, sa pagkakataong ito, nabigo siyang patayin si Jaden sa pamamagitan lamang ng isang suntok dahil sa banal na marka na iniwan ni Jerez, ang Heavenly Emperor ng Given Heaven, kay Jaden. Bagamat pinoprotektahan ng banal na marka si Jaden mula sa kanyang pag-atake, malinaw na hindi nito kayang tiisin ang pangalawang atake. Sa pagkakataong ito, lumitaw ang isang palabas ni Jerez. Hindi niya tiningnan si Hannah. Sa halip, tumingin siya kay Alvin dahil alam niyang si Alvin ang magpapasya sa kapalaran ni Jaden. Isang galit na ekspresyon ang makikita sa kanyang mukha habang sinasabi niya ng nakanganga, "Alvin, patawarin mo si Jaden, at ipinapangako kung kakalimutan ko ang tungkol sa puot at hindi na maghihiganti kay Wally." Nagulat ang mga tao nang makitang nakipagkompromiso si Jerez. Tutal, siya ang emperador sa langit ng isang Devata realm. Samantala, biglang nagbago ang ekspresyon ni Jade nang marinig ang mga sinabi ni Jerez. Namula ang mukha niya sa kahihiyan habang malakas na tumututol, "Guro, hindi mo kailangang makipagkompromiso. Hindi karapat-dapat si Alvin na gawin mo ang ganoong bagay. Tumahimik ka." Sigaw ni Jerez. Mabilis na tumahimik ang takot na si Jaden. Natural lang, hinding-hindi niya kailanman susuwayin ang kanyang Panginoon na itinuring din niyang parang isang ama. Akala ng lahat ay makikipagkompromiso si Alvin dahil nagsalita si Jerez, isang emperador sa langit, nang biglang sinabi ni Alvin, "Hannah, patayin mo siya. Ang lakas ng loob mo." Sigaw ni Jerez, "Alvin, pagsisisihan mo ito." Swoosh! Isang pitong kulay na guhit ng liwanag ang lumabas, sinira ang nakausling bahagi ni Jerez bago pinatay si Jaden. Bagamat sinubukan ni Jaden na lumaban ng buong lakas, wala itong saysay. Sa wakas ay natanto na ni Alvin ang buong lakas ni Hannah sa sandaling ito.
Bukod sa mga Diyos, marahil, iilan lamang sa mga demigod sa Devata realms ang kayang makipagsabayan sa kanya. Ang aking celestial origin energy na ngayon ay may bakas ng banal na enerhiya ay gumising kay Hana. Natural lamang na alam ni Alvin na ganito kalakas si Hana dahil sa mga bakas ng banal na enerhiya na taglay niya ngayon. Ang mga banal na artifact ay kilala bilang mga sandata ng mga Diyos, kung tutuusin. Natural lamang na ang mga Diyos lamang ang makakapaglabas ng kanilang tunay na kapangyarihan. Gamit ang mga bakas ng banal na enerhiya, na natatangi sa mga Diyos, hindi nakakagulat na gawa niyang mabuksan ang potensyal ni Hana. Katahimikan ng bumalot sa buong lugar matapos ang pagkamatay ni Jaden. Sa loob ng maikling panahon, 3 9-star gods of war ang namatay. Ito ay hindi pa naganap sa 9 Serenities battlefield. Swoosh! Pinanood ng mga tao si Hana na magbagong anyo bilang isang guhit ng 7 kulay na liwanag at bumalik sa 7 butas ng kahangahangang espada. Bagamat ang mga kilalang banal na artifact na may mga kaluluwa ng artifact ay bihirang kayamanan, walang sinuman ang nangahas na sumugal dahil alam nilang ang paggawa nito ay hindi naiiba sa paghahanap ng kamatayan. Samantala, matapos mailagay ang 7 Orifice Exquisite Sword, iginala ni Alvin ang kanyang mga mata sa mga tao habang sinasabi, mula ngayon, ang base ng Given Alliance ang magiging cultivation ground ko. Dapat umalis agad ang lahat sa lugar na ito. Kung may makita akong nagtatagal sa lugar na ito pagkatapos ng isang araw, mamamatay sila. Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.